isang maliit na barangay sa Iloilo, sa gilid ng palayan, may isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon nakatira si Lara de la Cruz, dapat putnang anyos, isang pribadong nurse sa isang munting klinika sa bayan. Mahinhin siyang babae pero may matatag na loob. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Mula nang mamatay ang tatay niya at iwanan siya ng ina para magpakasal sa ibang lalaki sa Maynila, si Lara na ang tumayong haligit ilaw ng pamilya. "Ma, may padala po si Ate Lara," sigaw ng gunsong kapatid niyang si Camille habang tinatanggap ang sobre mula sa kartero. Napatingin ang inang si Aling Pining sa sobre. May laman itong ilang libong piso, sapat na para sa gamot ng kanyang asawa't pagkain nila sa loob ng 1 linggo. Ngunit kapalit ng perang iyon ay si Lara, malayo sa kanila, nagtitiis sa trabaho bilang nurse sa bayan at minsan ay tumatanggap ng extra duty sa mga private patient. Pero sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, hindi pa rin sapat. Lalo na't may isa pa siyang responsibilidad, ang anak niyang si Gab, 5 taong gulang. Isang batang masayahin at matalino, ngunit walang ama. "Nanay, kailan ka babalik?" tanong ni Gab minsan, habang hawak ang laruan niyang si Super Gab, isang action figure na gawa lamang sa retaso at lumang tela. Napapikit si Lara sa tuwing tinatanong siya ni Gab ng ganon, parang hinihiwa ang puso niya. Pero kailangan niyang maging matatag. Para kay Gab, para sa pamilya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lara mula sa halos hindi ko oras na duty, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nagdadalawang isip siya bago sagutin. "Hello? Good evening. Am I speaking with Miss Lara de la Cruz?" Tanong ng lalaking may matigas na accent. "Opo. Sino po sila?" "This is Mr. Richard Tan from Global Care Agency. You applied with us 2 months ago, remember?" Napadilat si Lara. Oo nga. Nagpasa siya ng aplikasyon noon para maging private nurse abroad. Pero hindi na siya umasang matatanggap dahil hindi siya galing sa top schools at wala siyang koneksyon. "Yes, sir. I remember. There's a high-profile client in England, a billionaire to be exact. His son is comatose. They need a private nurse for 6 months. Confidential. High pressure. But the compensation is 5 million pesos. Parang tumigil ang mundo ni Lara sa narinig. 5 million? Bulong niya. "Yes. Airfare, board and lodging are free. Visa processing starts immediately. All we need is your confirmation, Miss De La Cruz. Are you willing?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa kanyang anak na natutulog sa paanan ng kama at sa dingding nilang may bita, nilagyan ng kartolina at mga drawing ni Gab na may titulong para kay nanay. "Yes," mahina niyang sagot. "I'm willing." 2 linggo ang lumipas, hawak na ni Lara ang kanyang UK visa at ticket. Parang panaginip lang. Ang buong barangay ay halos sumalubong sa kanya. Parang artista, pero sa puso niya, may lungkot na hindi maipaliwanag. "Nay, Gab, aalis na ako bukas. Nasa sulat lahat ng instructions para sa gamot ni Papa. At ito, may naipon ako konti. Gamitin niyo muna habang wala ako. Anak, sigurado ka ba rito?" Tanong ng ina habang mahigpit ang hawak sa kanya. "Malayong bansayan, hindi ka na naming madaling makikita." Tumango si Lara. Para to kay Gab, para sa ating lahat. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa airport na si Lara. Bitbit ang iisang maleta, ilang litrato ni Gab, at isang pangarap, ang maiangat ang kanilang buhay, kahit pakapalit nito ay paglayo sa anak at pamilya. Pagdating niya sa Heathrow Airport, sinalubong siya ng isang driver na may hawak na placard. "Miss Lara de la Cruz." Mula roon ay dinala siya sa countryside, malayo sa syudad, tahimik, malamig at napakadilim pagsapit ng gabi. Pagkarating sa mansyon ng mga Whitmore, namangha siya sa laki at tahimik na ganda ng lugar. Wala sa imahinasyon niya ang ganoong klasing bahay, may fountain sa harap, taniman ng rosas at isang gusaling parang hotel. "Welcome to Whitmore Estate, Miss De La Cruz. Please follow me." Ani ng isang babaeng nasa 50 anyos, prim and proper, si Madam Eliza, ang chief nurse na siyang mag-o-orient sa kanya.
Binigyan siya ng tour, ang kitchen, ang staff quarters at sa huli, ang silid ni Adrian Whitmore. Bumukas ang pinto at doon niya unang nakita si Adrian. Isang binatang halos kaedad niya, maputi, mahaba ang pilik mata, naka-oxygen at may makina sa gilid ng kama. Tahimik, walang galaw, comatose. 1 year na siyang walang malay, ani Madam Eliza. And we expect you to follow all protocols. Walang labis, walang kulang. This is not a place for heroics, Miss Dela Cruz. Tumango siya, ngunit sa loob-loob niya, hindi lang ito trabaho para sa kanya. Ito ay tungkulin. At kung makakahanap siya ng paraan para alagaan ang pasyente higit sa itinakda, gagawin niya. Dahil iyon ang puso niya bilang nurse at bilang ina. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng bumagsak ang niebe. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita si Lara ng snow. Pero sa kanyang puso, ang malamig na England ay simula ng isang kwento. Isang kwento na hindi lang tungkol sa pera o propesyon, kundi sa pag-ibig, sakripisyo at muling pagbangon. Hindi pa rin sanay si Lara sa lamig ng England kahit pa ilang araw na siyang naroon. Sa tuwing bumubukas ang bintana ng kanyang silid, sumasalubong ang hangin na parang may dalang lungkot. Tahimik ang paligid, hindi tulad ng barangay nila sa Iloilo kung saan laging may maririnig na huni ng manok o sigawan ng mga bata. Dito, puro kaluskus lang ng mga dahon sa labas at minsan ang kalampag ng mga bintanang nililipad ng hangin. Mataas ang gate ng Whitmore Estate at napapalibutan ng punong walang dahon. Parang wala sa kasalukuyang panahon ang lugar. Sa labas, para itong palasyo, pero sa loob, may kung anong lamig na hindi dulot ng klima. Isang tahimik na tila may kinikimkim. Sa unang linggo ni Lara sa mansion, halos hindi niyang nakausap si Mr. Charles Whitmore. Lagi itong abala, parating nakausap sa telepono, at kung makita man niya ito, laging may kasamang 2 assistant at tila laging may mabigat na dinadala sa balikat. Maliban sa kanya, may 2 pang nurse na naka-assign sa rotation. Si Mara, isang britang seryosa at halos hindi ngumiti. At si Ivana, isang dating Ukrainian nurse na halatang matagal na sa trabaho at wala ng interes sa mga pasyente. Don't get too attached to him, Lara. Sabi ni Ivana, habang nagsasali ng gamot sa dextrose ni Adrian. He's been like that for a year. Doctor said he might never wake up. It's just a job. Nothing more. Ngumiti lang si Lara, pero hindi siya sumagot. Hindi niya ugali ang makipagtalo sa opinyon ng iba. Pero sa loob niya, hindi siya pinalaki ng kanyang ama para tratuhin ang trabaho bilang simpleng obligasyon lang. Para sa kanya, bawat pasyente ay may pangalan, may kwento, may dignidad. Lumalalim ang gabi at oras na naman ng duty niya kay Adrian. Pinuksan niya ang pinto ng silid at dahan-dahang pumasok. Mahinang ilaw ang nakabukas sa ibabaw ng kama ni Adrian. Sa unang tingin, parang natutulog lang ito. Pero sa totoo, matagal na siyang natutulog at walang katiyakang gigising pa. "Good evening, Sir Adrian," bulong ni Lara habang pinapalitan ang linya ng kama. "Alam kong hindi mo ako naririnig. Pero baka sakali lang, kahit ang puso mo, maramdaman ang presensya ko rito." Naging bahagi na ng routine ni Lara ang kausapin si Adrian habang inaasikaso ito. Nagkukwento siya tungkol sa Pilipinas, sa anak niyang si Gab, sa mga kwentong bayan, kahit minsan sa mga kabalbalan ng buhay probinsya. Wala siyang nakukuhang sagot, pero hindi rin niya inaasahan iyon. Sa paraang iyon, pakiramdam niya'y mas nagiging tao si Adrian sa kanyang paningin, hindi lang isang katawan na konektado sa makina. Sa tuwing duty niya, napapansin niyang lumalalim ang katahimikan ng mansion. Minsan, habang nililinis ang silid, maririnig niya ang pagpuskos ng sanga sa bintana. Pero minsan din, may mga tunog na tila hindi dulot ng kalikasan. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang mga equipment, may narinig siyang mahinang pag-iyak mula sa kabilang kwarto. Tumigil siya sa ginagawa at pinakiramdaman ang paligid. "May tao ba?" Mahina niyang tanong, pero walang sumagot. Paglabas niya ng kwarto, inabutan niya si Mara sa hallway. "Did you hear that?" "What?" "The crying, like a woman, coming from the next room." Si Mara, walang pakialam na sagot. "Probably the wind." "These walls are old. You'll get used to it."
Pero sa puso ni Lara, may kakaibang kabog. Hindi iyon basta hangin. May lungkot na hindi kayang itago ng kahit ganong kapal ng pader. Sa kalagitnaan ng shift niya, lumapit siya sa drawer ni Adrian para maghanap ng mga bagong gauze. Doon niya napansin ang isang maliit na frame na natakpan ng folder. Kinuha niya ito at nilinis ang harap. Larawan iyon ni Adrian kasama ang isang babaeng morena. May maamong mukha at nakangiting tila walang hinanakit sa mundo. Nakayakap ito kay Adrian sa harap ng isang yate. "Ikaw siguro si Alina," bulong niya. "Sabi sa notes mo, fiancé ka niya. Sana nakilala kita." Ipinwesto niya muli ang larawan sa tabi ng kama ni Adrian. Para bang nararapat lang na makasama ito kahit sa katahimikan. Pagbalik niya sa trabaho kinabukasan, tila naging mas malamig ang pakikitungo sa kanya ni Madam Eliza. Napansin niyang tuwing ginagawa niya ang evening routine, lagi nang nasa labas ng pinto ang isa sa mga staff, wari nagmamatyag. Isang araw habang nasa labas si Lara para uminom ng tsaa, nilapitan siya ni Eliza. "You seem to be getting too comfortable, Miss Dela Cruz." Napatingin si Lara. "I just want to do my job the best way I know how. You are here to perform a function, not to form attachments. Remember that. Your methods, talking to the patient, placing photos, those are not part of the approved medical routine." Hindi agad sumagot si Lara, pero sa puso niya, alam niyang tama ang ginagawa niya. Hindi kailangan ng pahintulot para magpakatao. Lumipas pa ang ilang araw, at mas naging malinaw sa kanya ang kultura sa loob ng mansyon. Disiplina, tahimik, walang emosyon. Para bang lahat ay natatakot magpakita ng damdamin. Lahat maliban kay Lara. At si Adrian, bagamat walang galaw, ay tila mas humihinga kapag siya ang naroon. Ang mga gabi ay naging mas mahaba. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay mas lumalim. Sino si Alina? Anong nangyari sa kanya? Bakit parang may ikinufubli ang mga tao sa bahay na ito? Pero sa ngayon, isang bagay lang ang sigurado ni Lara. Hindi siya narito para lang sa pera. Narito siya upang buhayin muli ang isang katawang matagal nang nakakulong sa katahimikan. At kahit walang sumasagot, magpapatuloy siya sa pagkwento. "Good night, Sir Adrian. Bukas ulit, may bago akong kwento para sa'yo." Lumipas ang ilang linggo at naging parte na ng araw-araw ni Lara ang tahimik na pag-aalaga kay Adrian. Nasanay na siyang makinig sa walang sagot, magsalita sa atahimikan, at umasa kahit wala namang katiyakan. Pero habang lumalalim ang bawat araw na lumilipas, napapansin niyang may mga bagay sa loob ng mansyon na tila pilit na itinatago. Mga detalye na hindi sinasabi, mga bagay na hindi maipaliwanag, mga katahimikang masyadong malalim para balewalain. Isang madaling araw, habang nag-iikot si Lara sa silid ni Adrian matapos ang shift niya, may napansin siyang kakaiba sa tapat ng nightstand. May maliit na kahon na kahawig ng file organizer, halos natatabunan na ng alikabok. Nasa sulok ito ng drawer, tila sinadyang ikubli. Napalunok siya habang iniangat ito at binuksan. Doon niya nakita ang ilang sulat. May petsa, may lagda at may pamilyar na panulat. Lahat iyon ay para sa isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw. Alina. Alina, mahinang bulong ni Lara habang binabasa ang isa sa mga liham. "Alina, hindi ako mapakali sa gabi. Ang konsensya ko ay parang bagyong walang tigil. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, pero dahil sa isang desisyon, nawala ka sa akin." Humigpit ang hawak ni Lara sa papel. Pakiramdam niya, parang siya na rin ang sinulatan ng mga katagang iyon. Isang lalaking humihingi ng tawad, isang pusong wasak, isang alaala na pilit na binubuhay sa gitna ng pagkawala. Habang pinagbubuklat niya ang iba pang sulat, mas naging malinaw ang kwento sa pagitan ni Adrian at Alina. Hindi ito simpleng relasyon. Sila ay halos magpakasal na. Ngunit hindi natuloy at tila ang pagkawala ni Alina ay may kinalaman sa isang pangyayaring hindi binabanggit ng mga tao sa mansyon. Isang aksidente o isang trahedyang may mas malalim na ugat?
Sa likod ng isang liham, may nakadikit na lumang Polaroid. Kuha ito sa isang yate. Parehong nakangiti sina Adrian at Alina, tila punong-puno ng pag-ibig. Pero sa likod ng larawan ay may sulat kamay na babala. Bantayan mo ang paligid mo, Adrian. Hindi lahat ng nakangiti ay kakampi mo. Napapitlag si Lara. Hindi niya maipaliwanag, pero may kilabot siyang naramdaman. Parang may bumigat sa kanyang dibdib. Ibinaba niya ang kahon at sinara ang drawer. Nang lingunin niya si Adrian, tahimik pa rin ito, pero parang mas mahigpit ang hawak nito sa kumot. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Tuwing gabi, lumalabas siya saglit mula sa silid ni Adrian para uminom ng tsa. At sa halos parehong oras, naririnig niya muli ang mahinang hikbi mula sa kwarto sa dulo ng hallway. Hindi niya matukoy kung saan eksakto galing, pero sigurado siyang hindi imahinasyong yon. Isang gabi, naglakas loob siyang sundan ang tunog. Dahan-dahan siyang lumakad sa mahabang pasilyo. May dalang liit na flashlight. Nang marating niya ang dulo ng hallway, huminto siya sa harap ng kwartong palaging nakakandado. Sinubukan niyang hawakan ang doorknob. Sarado. Pero sa ilalim ng pintuan, may mahinang ilaw na tumatagos. May tao sa loob, bulong niya sa sarili. Nagpasya siyang bumalik sa kwarto ni Adrian. Pero bago pa siya makatalikod, may biglang kaluskos sa likod niya. Napalingon siya, ngunit walang tao. Pagbalik niya sa kwarto, huminga siya ng malalim. Hindi ito normal. Sambit niya habang minamasahe ang sentido. Kinabukasan, kinausap niya si Mara. Yung kwarto sa dulo ng hallway, ano yun? Tanong niya habang naghahanda ng mga gamot. Storage lang. Wala naman yun. Mabilis na sagot ni Mara. Halos hindi man lang tumingin sa kanya. Pero gabi-gabi, may naririnig akong umiiyak mula roon. Then you're probably hearing things. Putol agad ni Mara. You're tired. Hallucination maybe. Hindi na lang kumibo si Lara. Pero lalong lumalim ang hinala niya. Hindi siya pagod. Hindi siya imahinasyon lang. At kung storage lang iyon, bakit may ilaw? Bakit laging may tunog? Kinagabihan habang pinapalitan niya ang IV line ni Adrian, nagsalita siya ng mahina. Kung may gusto kang sabihin, kahit isip lang, pwede mo akong pakinggan. Wala akong alam pero gusto kong maintindihan kung bakit ganito. Hindi niya inaasahan ang sagot. Pero sa sumunod na segundo, tila ba may mahinang tunog mula sa makina. Hindi abnormal pero tila hindi rin normal. Parang may bahagyang reaksyon. Hindi niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian at marahang nilapat sa palad niya. Hindi ako kalaban at kahit hindi mo ako kilala, narito ako. Para sa iyo, para alamin kung ano ang tinatago nila. Habang hinahaplos niya ang kamay ni Adrian, napansin niyang may lumang peklat sa pulso nito. Hindi dulot ng pagkakabit ng IV. Isa itong malalim na hiwa, pilit ginamot. Nagpakamatay ka ba? Bulong niya. Dahil kay Alina? Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Marami siyang tanong. At sa puso niya, alam niyang hindi ito basta kwento ng aksidente. May tinatago ang mansyon. At si Adrian, bagamat walang malay, ay tila pilit na nagsusumigaw para humingi ng tulong. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw kay Lara. Hindi na siya basta nurse lamang. Isa na siyang saksi. At maaring siya na rin ang tanging pag-asa para malaman ang buong katotohanan sa likod ng katahimikan ng silid ni Adrian. Hindi na mapakali si Lara mula nang matuklasan niya ang mga lumang sulat ni Adrian para kay Alina. Sa bawat linya ng liham ay may kirot at pagkapunit tila mga salitang isinulat sa gitna ng luha. Hindi ito simpleng pagmamahalan lang. May mga salitang paulit-ulit na humihingi ng tawad. May mga pangakong tila hindi natupad. At ang lalim ng sakit na isinulat ni Adrian ay nararamdaman ni Lara kahit isang banyada siya sa kwento nilang dalawa. Isang linggo ang lumipas mula noong muling binasa niya ang mga sulat. Hindi niya ito tinapon. Bagkus, maingat niya itong ibinalik sa dating kinalalagyan. Ngunit mula noon, naging parte na ito ng routine niya. Tuwing gabi, bago mag-umpisa ang shift niya kay Adrian, 1 o 2 sulat ang kanyang binabasa. At habang binabasa,
ay sinasambit niya ito ng mahina sa pandinig ng lalaking nakahiga sa kama, mistulang halaman na kailangang diligan ng alaalang sinubukan ng limutin ng mga tao sa paligid niya. Adrian, sulat mo to para sa kanya, pero baka kailangan mo ring marinig ulit, bulong niya minsang gabi habang pinapatugtog ang isang instrumental na piano music. Alina, kung kaya kong ibalik ang oras, sana hindi ko pinalampas ang huling gabi mong kasama ako. Sana hindi ako sumunod sa ama ko. Sana hindi kita iniwan sa pier. Pero ang totoo, natakot ako. Hindi na napigilan ni Lara ang pagbuntong hininga habang binabasa ang liham. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng relasyon meron ang dalawang ito. Lahat ng liham ay puno ng panghihinayang, ng pagkabitin, ng kasaysayan tila bigla na lang pinutol ng isang di inaasahang trahedya. Hanggang sa isang gabi, habang nagkukuskus siya ng sahig sa gilid ng kama ni Adrian, nadulas ang isang lumang sobre mula sa pagitan ng mga libro sa estante. Kakaiba ito, mas luma, mas kupas at may marka ng dugo sa gilid. Agad niya itong binuksan. Nakasulat sa isang punit-punit na papel, "Alina, kung nababasa mo ito, nangangahulugan lamang na wala na akong lakas ng loob na sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang aksidenteng yun, hindi iyon simpleng pagkasira ng kotse. Hindi kita sinadyang iwan. May utos mula sa taas. Hindi ako pinayagang bumalik. Hindi ako pinayagang isalba ka. Dahil kung nalaman ng ama ko, nakasama kita sa plano kong tumakas. Matatapos ang lahat para sa atin." Nanigas si Lara. Isa itong revelasyon. Hindi lang simpleng aksidente ang sinasabi ni Adrian. May implikasyon ng pagsabotahe, ng kontrol, at ng sapilitang pagpigil sa kanila. At ang lalong nakakatindig balahibo, tila kasama sa lihim na iyon ang mismong ama ni Adrian. Kinabukasan, habang nagpapalit siya ng linen ni Adrian, hindi niya naiwasang itanong kahit alam niyang walang sagot. "Adrian, totoo ba lahat to? Sinunod mo ang ama mo pero kapalit ay ang buhay ng taong mahal mo?" Napatingin siya sa mukha ng binata. Wala pa ring galaw, pero may isang patak ng luha na lumandas sa pisngi nito. Hindi iyon sanhi ng ilaw o epektong ng aircon. Iyon ay luha, malinaw, tahimik, at puno ng bigat. Lumapit si Lara at marahang pinunasan ang pisngi ni Adrian gamit ang puting tela. "Ayokong husgahan ka. Hindi ko alam ang buong kwento. Pero gusto kong tulungan kang magising hindi lang sa pisikal mong katawan, kundi sa mga alaala mong pilit tinatago." Sa mga sumunod na araw, naging mas intensyonal ang pag-aalaga ni Lara. Kinatutugtog niya ang mga kantang lumang tugtugin mula 90s jazz, ballads na pinaniniwalaan niyang paborito ni Alina at Adrian. Nilagyan niya ng maliit na halaman ang gilid ng kwarto, isang lavender plant na humahalimuyak sa tuwing hapon para maibsan ang lamig at kabigatan ng paligid. Isang umaga, habang tinatanggal niya ang maruruming bedsheets, napansin niya si Madam Eliza na nakatayo sa labas ng pinto, nakamasid. "Madam Eliza," bati ni Lara, pilit ngumiti. "Ang dami mong ginagawa sa kwarto ng pasyente," malamig ang tinig nito. "Mga bagay na wala sa protokol, mga halaman, mga sulat, musika, anong pakay mo?" Tumindig si Lara. "Pakay ko lang pong buhayin ang pasyente. Hindi lang katawan niya, kundi pati ang alaala niya. Kasi kung tayo lang ang susunod sa tamang dosage at routine, hindi na siya gigising kahit kailan. Wala kang alam sa kung anong kailangan niya." Mariing sagot ni Eliza. "Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong klaseng buhay meron siya noon. Pero kayo rin po, hindi na kayo nagtatangkang alamin kung sino siya ngayon." Sagot ni Lara. "Isang taon na siyang nakahiga rito, pero ni minsan, wala akong narinig na tawag ninyo sa pangalan niya na may paggalang o kahit damdamin." Hindi na sumagot si Eliza. Tumalikod ito at umalis. Naiwan si Lara sa kwarto. May kaba sa dibdib, ngunit may tapang sa puso. Alam niyang lumalalim na ang pagdududa sa kanya ng ilan sa mga staff. Pero alam din niyang hindi siya nagkakamali. Ang pag-iyak ni Adrian, ang bahagyang pagkibot ng kamay tuwing pinapatugtog niya ang paboritong kanta, at ang mga liham na nagpapakita ng isang pusong sugatan, lahat ng ito ay patunay na may pag-asang natitira.
Isang gabi, dinala niya sa kwarto ang lumang radyo na napulot niya sa attic ng mansion. Pinakugtog niya ang isang track na galing sa isang lumang playlist na nakasulat sa isa sa mga liham ni Adrian. You and I, we were meant to fly. Umalingaw-ngaw ang kanta sa kabuuan ng kwarto. Habang pinupunasan niya ang gilid ng kama, napansin niyang bumigat ang kanyang kamay. Nang lumingon siya, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Adrian. Adrian? Halos hindi na siya makahinga. Lumapit siya agad, kinapa ang pulso, tiningnan ang mukha. Walang galaw ang mata, pero ang kamay gumalaw. Pahagyap, mahina. Pero totoo, napaupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa bibig. Hindi ako nagkakamali, naririnig mo ako, at may nararamdaman ka pa. Sa tahimik na silid, kasabay ng pag-ikot ng plaka sa radyo, ay ang panibagong pag-ikot ng posibilidad na maaring ang damdaming binuhay ni Lara sa bawat sulat, alaala at musika ay unti-unti nang umaabot sa lalaking matagal nang kinulong ng katahimikan. Simula nang mapansin ni Lara ang bahagyang pagkilos ng kamay ni Adrian, mas lalong tumindi ang dedikasyon niya sa pag-aalaga rito. Hindi na ito basta trabaho para sa kanya. Isa na itong misyon. Ngunit habang lalong humirigpit ang koneksyon niya kay Adrian, tila naman lumalalim ang bangin sa pagitan niya at ng ibang mga tao sa mansyon, lalo na kay Madam Eliza. Sa isang hapon, habang nagpapalit siya ng oxygen tube ni Adrian, pumasok si Eliza na tila walang ingay. Hindi niya agad napansin ang presensya nito hanggang sa marinig niya ang malamig nitong tinig sa likod niya. Ano na namang kabalbalan ang ginagawa mo? Tanong ni Eliza, matalim ang tingin habang nakapamaywang. Pinapalitan ko lang po ang tubig, medyo may kalumaan na. Baka kasi mag-leak, sagot ni Lara. Kalmado, ngunit may kaba sa dibdib, walang utos mula sa akin na palitan yan. Ayon sa schedule, hindi pa due. Sagot ni Eliza, sabay agaw ng plastic tube mula sa kamay ni Lara. Huwag kang masyadong nagmamarunong, bago ka lang dito. Hindi na kumibo si Lara. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagdiskusyon. Pero sa isip niya, mali na ang ginagawa ni Eliza. Masyado itong istrikto sa protocol, pero tila hindi sa kaligtasan ng pasyente. Kinagabihan, habang naglilinis siya ng mga gamot sa supply cabinet, may napansin siyang kakaiba sa label ng isang vial na karaniwang ginagamit para kay Adrian. Ang expiration date nito ay 2 buwan nang lumipas. Napakunot ang noo niya. Hindi ito dapat ginagamit. Kinuha niya ito at dinala sa night logbook. Naghanap ng record kung sino ang huling nurse na gumamit ng vial at hindi na siya nagulat nang mabasa ang pangalan, E. Maddox, si Eliza. Agad siyang bumalik sa kwarto ni Adrian at maingat na sinuri ang mga ini-inject na gamot. Hindi ito tama, bulong niya. Bakit expired pa rin ang ginagamit? Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang ibang staff, hindi na nakatiis si Lara. May tanong lang po ako, aniya habang nakatayo sa gilid ng dining area. Bakit po may expired meds pa rin ginagamit sa patient natin? Hindi ba't may protocol na mahigpit tungkol sa ganito? Natahimik ang buong mesa. Tumigil sa pagkakain si Ivana at Mara, nagkatinginan. Si Eliza, nanatiling kalmado, ngunit halatang inis. Are you accusing someone of malpractice, Miss De La Cruz? Malamig na tanong nito. You should be careful with your words. Hindi po ako nang aakusa, pero may karapatan po akong itanong bilang assigned nurse kay Adrian. Delikado po ang expired meds, lalo na sa isang comatose na pasyente. Then file a report, sabat ni Mara. Halatang inis na rin. But don't disrupt the staff during breakfast. Napanaw na si Lara. Ganito na ba kalala ang kultura sa mansyon na kahit ang kapakanan ng pasyente ay hindi na mahalaga? Pagbalik niya sa kanyang silid, agad siyang nagsulat ng incident report at isinangguni ito sa private family doctor na siyang may final say sa care decisions ni Adrian. Ilang araw ang lumipas bago siya pinatawag ni Mr. Charles Whitmore sa study room nito. Kinakabahan siyang pumasok. Ang kwarto ay puno ng libro, mga retrato ng pamilya. At isang malaking larawan ni Adrian noong graduation niya sa Oxford. Doon sa tabi ng fireplace, nakaupo si Charles, hawak ang report na isinulat ni Lara. Miss De La Cruz, panimula ng matanda, you've submitted a serious allegation. Are you sure about this? Tumango si Lara, diretso ang tingin.
Opo, may sapat po akong ebidensya. Isa po akong nurse, pero higit sa lahat, tao po akong may malasakit. Tahimik si Charles ng ilang sandali. Tila pinakikiramdaman ang kabuuan ng sitwasyon. Maya-maya, tumayo siya at lumapit sa bintana, tanaw ang malawak na hardin. You know, Anya, habang nakatalikod, you remind me of someone. My late wife. She used to argue with me about people. Always believed in the good. Even when I didn't. Pasensya na po kung nakikialam ako, dagdag ni Lara. Pero gusto ko lang pong masigurado na hindi pinapabayaan si Adrian. Mahal siya ng maraming tao. At kahit hindi ko siya kilala noon, ngayon, parang nararamdaman kong kilala ko na siya. Huminga ng malalim si Charles at humarap sa kanya. I appreciate your concern. I'll look into this personally. Lumabas si Lara ng study room na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung paniniwalaan siya ni Charles o kung may mangyayari sa kanyang reklamo. Pero ang mahalaga, nakapagsalita siya. Nakalaban siya. Pagbalik niya sa silid ni Adrian, may dala siyang bagong bedsheet na binili niya mula sa salary advance. May simple itong disenyo. Kulay asul na may mga puting ulap. Inilatag niya ito habang mahina ang tugtog ng instrumental music sa background. Sir Adrian, ito ang paborito ng anak ko, sabi niya habang inaayos ang kumot. Baka sakaling makadagdag ng ginhawa. Kasi para sa mga batang may lagnat, ang asul na bedsheet ay parang langit sa balat nila. Habang nagsasalita, hindi niya namalayang pumapatak ang luha sa pisngi niya. Hindi niya rin alam kung bakit. Marahil dahil sa pagod. Marahil dahil sa dami ng kinikimkim niyang tanong at takot. O baka dahil kahit sa katahimikan ng lalaking komatos, parang naiintindihan siya nito. Kinagabihan, habang binabasahan niya si Adrian ng isa sa mga sulat nito kay Alina, bigla niyang naramdaman ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Kaunti lang, halos hindi mapansin, pero naramdaman niya iyon. Lumapit siya agad. Adrian, gumagalaw ka na naman? Walang sagot, ngunit ang daliri nito ay muling kumibot. Napaupo si Lara sa gilid ng kama, sabay hawak sa kamay ni Adrian. Kung totoo man ito, kung naririnig mo talaga ako, pangako ko, hindi ako aalis hanggang hindi mo ako kayang tanungin ng personal kung sino ako. Sa loob ng mansyon na matagal nang binalot ng malamig na protokol at tahimik na paglimot, isang Pilipinang nurse na hindi sumusunod sa script ang unti-unting na napaparamdam ng buhay sa isang kaluluwang halos nakalimutan na ng lahat. Mula noong gabing gumalaw ang daliri ni Adrian habang pinapakinggan ang binabasang liham, naging mas masigasig si Lara sa kanyang routine. Mas naging maingat siya sa bawat galaw, mas sinisigurado niyang palaging malinis ang paligid, palaging bago ang hangin, palaging buhay ang silid. Para kay Lara, bawat detalye ay mahalaga. Dahil sa loob ng katahimikan, tila may pahiwatig na unti-unting bumubukas ang isang isinarang mundo. Tuwing 4:00 ng hapon, bahagi na ng kanyang therapy ang paglalagay ng bagong musika. Hindi basta classical, hindi rin modernong tugtog, kundi mga piling awitin na base sa mga kanta sa playlist na naagpuan niya sa lumang iPod sa drawer ni Adrian. May isang kanta na paulit-ulit niyang tinutugtog. Isang instrumental version ng To Where You Are. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing tumutugtog iyon, para bang may nararamdaman siyang kakaiba. Isang gabi, habang binubulungan niya ng tulang, nakasulat sa isa sa mga sulat ni Adrian para kay Alina. Nakita niya ulit ang bahagyang paggalaw ng kamay nito. Hindi lang isang beses, 2 beses, mabilis at mahina, pero hindi na iyon maaaring tawaging reflex lang. Adrian, bulong niya, sabay hawak sa kamay nito. Naririnig mo ba talaga ako? Tumigil siya sa pagsasalita at tinitigan ang mukha ng binata. Bagamat walang bukas ang mata nito, may tila malalim na emosyon ang pagkakaayos ng mukha. Parang may pilit na hinahanap. Parang may pinipilit alalahanin. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula si Lara ng mas personal na therapy. Tuwing umaga, imbes na karaniwang sponge bath,
Binibigyan niya ito ng aromatic therapy gamit ang lavender oil na hinaluan niya ng ilang patak ng eucalyptus. Inilalagay niya ito sa palad at pinapahid sa sentido ng binata. Alam mo ba, ito rin ang ginagawa ko kay Gab kapag may lagnat siya. Napapakalma siya. Sabi niya, parang langit daw ang amoy. Kwento ni Lara habang pinupunasan si Adrian. Pagkatapos noon, nagdadala siya ng mga bagong bedsheet, pillows, at kahit lamp na may mas malambot na ilaw. Unti-unting nabubuhay ang silid ni Adrian. Mula sa isang lugar na parabang funeral parlor, naging isa itong tahanang may kakambal na pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nagdesisyon si Lara na magsulat ng liham. Hindi liham mula kay Adrian, kundi mula sa kanya. Adrian, hindi kita kilala noon. Pero ngayon, parang araw-araw ay may bago akong nadidiskubre tungkol sa'yo. Sa mga liham mong puno ng sakit, sa musika mong tahimik pero matalim, sa kwento ng pagmamahal mong iniwan sa hangin. Hindi ko alam kung naririnig mo ko, pero ipagpapatuloy ko to araw-araw hanggang magising ka o hanggang mapagod ang puso ko sa pag-asa. Lara. Nang matapos niya ang liham, inilagay niya ito sa mesa sa tabi ng kama. Walang halong pag-aalinlangan. Wala ring intensyon kundi ang maibsan ang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, habang pinatutugtog niya ang lumang plaka, bigla siyang tinawag ni Mara na may bisita raw sa study room. Si Mr. Whitmore mismo ang naghahanap sa kanya. Pagkarating niya, nadatnan niya roon ang matanda, nakaupo sa likod ng mesa. May hawak na tasang kape. Inilapag nito ang isang folder sa harap niya. Miss De La Cruz, bungad nito. I've been reviewing your reports. Lalo na ang observation mo nitong mga huling linggo. You seem convinced that Adrian is responding. Hindi lang po convinced, sir, sagot ni Lara. Naniniwala akong may nararamdaman siya. Wala pa pong complete movement o eye-opening, pero may mga reaksyon na hindi pwedeng tawaging reflex lang. Especially sa stimuli tulad ng tunog, amoy at hawak. Tahimik si Charles. Pinagmasdan nito ang babae sa harap niya. Ang liwanag sa mata nito, ang determinasyon sa boses. Maya-maya'y ngumiti ito ng bahagya. You're different, Miss De La Cruz. I hired you because of your credentials. But it seems there's something more, something human. Umiling si Lara. Wala po akong kakaiba. Ginagawa ko lang ang tama. At siguro, sumusunod lang ako sa pakiramdam ko bilang isang ina. Hindi lang nurse. Napangiti si Charles. Ngunit napalitan din ito ng biglang pag-aalala. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Ang totoo, ayoko na sanang umasang magigising pa ang anak ko. Every doctor I've consulted, every specialist, they all said the same thing. Let him go. Pero ngayon, Sir, sabat ni Lara, hindi ko po sinasabing magbago kayo ng desisyon dahil lang sa pakiramdam ko. Pero sana bigyan pa natin ng kaunting oras, ng kaunting paniniwala. Tumango si Charles. You have my support. I'll arrange another full neuro assessment. You've earned that much. Pagbalik ni Lara sa silid ni Adrian, dala-dala niya ang balitang iyon. Halos lumulundag ang puso niya sa tuwa. Lumapit siya sa binata, hinawakan ang kamay nito, at mahina niyang sinabi, Narinig mo yon, Adrian? May bagong pag-asa. Kinagabihan, pinatugtog niya muli ang To Where You Are. Nakaupo siya sa tabi ni Adrian, habang binabasa ang liham na sinulat niya mismo. Habang binabasa ito, hindi niya namalayang may luhang gumulong sa pisngi niya. Pagkatapos ng huling linya, may tahimik na ilang segundo. Walang tunog, kundi ang huni ng plaka. At doon, sa kalagitnaan ng katahimikan, isang mahina ngunit malinaw na ungol ang narinig ni Lara. Napalingon siya, nanlaki ang mata. Adrian, tawag niya. At doon niya nakita, bahagyang gumalaw ang bibig nito. Mahina, halos hindi marinig. Pero tiyak siya sa narinig niya. Lara. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito posible. Pero malinaw ang sinabi nito. Pangalan niya. Nilapit niya ang mukha sa binata. Adrian, ulitin mo na. Naririnig mo ako? Walang sumunod na tugon. Nanatiling tahimik ang paligid. Ngunit sa puso ni Lara, alam niyang hindi siya nagkamali.
Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa England, narinig niya ang tinig ni Adrian. At sa isang salitang iyon, pangalan niya, tila bang lahat ng pagod, pagdududa at luhang itinaya niya ay may kahulugan. Sa pagbigkas ng kanyang pangalan, sinimulan ni Adrian ang pagbukas ng kanyang mga mata sa mundong iniwan niya ng matagal. Sa sumunod na mga araw matapos bigkasin ni Adrian ang kanyang pangalan, para bang muling isinilang ang silid na minsan inakala ni Lara na libingan ng pag-asa. Naging mas buhay ito kahit pa tahimik pa rin ang katawan ng binata. Ngunit isang salita, isang simpleng Lara ay sapat na para magsimula ng panibagong kabanata sa pagitan nilang dalawa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mr. Whitmore. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang neurologist mula sa London na kilala sa larangan ng coma recovery. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isinama niya si Lara sa biyahe. Hindi ko ginagawa to dati, ani Charles, habang nasa loob sila ng black service car patungong London. Pero ikaw, may naiiba. Ipinaglaban mo ang anak ko kahit wala kang obligasyon. Napatingin si Lara sa labas ng bintana habang dumadaan ang sasakyan sa malalamig na kalye ng England. Nag-iisip siya ng tamang isasagot. Sa totoo lang, hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang malasakit niya kay Adrian. Ngunit may isang bahagi sa puso niya na nagsasabing hindi lang dito dahil sa pagiging nurse niya. May mas malalim pa. Sir, aniya sa watas, basta lang po ako maniniwala na kung may nararamdaman tayo sa puso natin, kahit hindi pa sigurado, kahit parang hindi logical, kailangan natin itong sundin. Kasi minsan, yung mga nararamdaman natin ang magsasabi ng totoo bago pa man umabot sa isipan. Tumango lang si Charles. Tahimik, malalim ang iniisip. Pagdating nila sa London, dumiretso sila sa isang medtech facility kung saan sinuri si Adrian ng mga eksperto. Tumagal ang sesyon ng ilang oras. Samantalang si Lara nakaupo lang sa waiting area. Hawak ang kwintas na may larawang maliit ni Gab, ang anak niyang iniwan sa Pilipinas. Bawat saglit na iisip niya kung kumain na ba ito, kung tumawag ba ito sa kanyang ina, kung natutulog pa rin nang nakayakap sa lumang kumot na may larawan nilang mag-ina. Maya-maya, lumabas ang neurologist na si Dr. Philip Crane, isang lalaking nasa huling bahagi ng 50, may maamong mukha at nangingitim na eye bags. Mr. Whitmore, Miss Dela Cruz, bati nito. The brain scans confirm intermittent neural response. Your son is beginning to show patterns consistent with minimal consciousness state. That means he's no longer in deep coma. Napaluhod si Lara, halos hindi makapaniwala. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi luha ng lungkot, kundi ng tagumpay ng panimulang paniniwala. Salamat Diyos ko, bulong niya, sabay takip ng kamay sa bibig. Pero sa gitna ng saya, nagsimula ring dumapo ang mga bagong tanong sa isip ni Lara. Isa na rito ay tungkol sa babaeng si Alina. Lalong naging matinding palaisipan ito sa kanya nang mapadaan sila sa isang lumang bookstore malapit sa kanilang tinuluyang hotel sa London. Habang naghihintay ng sasakyan pauwi, napagawi si Lara sa loob at nagsimulang mag-browse ng mga lumang newspaper clippings. Isa sa mga headline ang agad na kumiliti sa kanyang atensyon. Harris dies in mysterious yacht explosion. No charges filed. Naka-blur ang litrato, ngunit ang babae sa article ay hindi maikaailang si Alina. At ang lalaking kasama nito sa isa pang larawan ay si Adrian. Excuse me, tanong niya sa matandang lalaking tindero, do you have any more of these articles about this yacht explosion? Naghanap ito sa ilalim ng counter at tinabutan siya ng photocopy ng isang mas detalyadong ulat. Ayon dito, ang aksidente ay naganap 2 taon na ang nakalipas. May pumutok na makina habang nasa dagat ang yate. Namatay ang isang babae sa insidente. Wala raw ibang sakay kundi si Alina. Pero ang mga usap-usapan ay may kasama siyang lalaking tumalon at di na nakita sa CCTV ng pier. Marami ang nagsasabing hindi ito aksidente at konektado ito sa isang corporate sabotage incident involving the Whitmore conglomerate. Napakunot ang noo ni Lara. Sabotage? Bulong niya.
Anong kinalaman ng kumpanya sa pagkawala ni Alina? Pagbalik nila sa mansion, dala-dala ni Lara ang article at ang matinding kutob na may mas malalim pang nangyari. Kinausap niya si Charles kinagabihan. Habang nasa veranda ito, nagkakape. "Sir," panimula niya, "may gusto po sana akong itanong tungkol kay Alina." Tila napatigil sa pag-inom ng kape si Charles. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. "She was important to Adrian." Maikling sagot nito. "Opo, nabasa ko po sa ilang sulat niya. Pero hindi lang po ito tungkol sa relasyon nila. May mga artikulo po ako nabasa tungkol sa yacht explosion. Marami pong inconsistencies. Sa totoo lang, para pong hindi aksidente." Napabuntong hininga si Charles. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "There are things, Miss De La Cruz, that I've tried to forget. Business enemies, boardroom betrayals. Adrian was young. He didn't know how deep those waters ran. I warned him. But he wouldn't listen." Sa tingin niyo po ba, may kinalaman yung pagkawala ni Alina sa inyo? Sa kumpanya? Hindi kaagad sumagot si Charles. Sa halip, kinuha nito ang isang lumang lighter sa bulsa at tiningnan iyon ng matagal bago muling tumingin kay Lara. "I tried to protect him. But in doing so, maybe, I failed to protect her." Nagtagpo ang kanilang mata at sa sandaling iyon, alam ni Lara na hindi lang si Adrian ang nawalan ng mahal sa buhay. Maging si Charles ay may dalang matinding pagsisisi. Pagkatapos ng gabing iyon, isang hindi inaasahang balita ang bumungad kinaumagahan. Nawala si Madam Elisa. Ayon sa ibang staff, bigla raw itong nagpaalam na may emergency leave at hindi na bumalik. Sa sistema ng records, wala namang formal resignation. Ngunit may ilang gamit nito sa quarters na iniwang di maayos, na para bang nagmamadaling umalis. "Bakit parang may tinatakasan?" tanong ni Lara kay Mara. Hindi sumagot si Mara, ngunit ramdam ni Lara ang bigat ng katahimikan nito. Kinagabihan, habang chinecheck niya ang mga logbook, may napansin siyang hindi inaasahan. May record ng ilang pagbisita sa kwarto ni Adrian sa mga gabing wala siya sa duty. Ngunit sa CCTV archive ng araw na iyon, wala ni isang recording. Blanco, deleted. Bakit may ganito? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang monitor. At sa puso niya, nagsimulang simulpot ang isang panibagong takot. Kung may bumisita kay Adrian ng palihim at kung may binubura silang ebidensya, ano ang pinapalanong itago? Sa gabi ring iyon, habang binabasahan niya ng tula si Adrian, naramdaman niyang mas mahigpit ang hawak ng kamay nito sa daliri niya. "Hindi na lang ito basta paggising mo," bulong niya. "Kailangan na nating harapin ang buong katotohanan kahit gaano ito kasakit." Eksaktong 1 buwan na ang lumipas mula noong unang pagkipo ni Adrian at sa panahong iyon, napakarami nang nagbago. Ang dating malamig na silid ay tila naging tahanan. Ang katahimikan ay napalitan ng munting pag-asa. Ngunit sa likod ng maliliit na tagumpay na ito, isang tanong ang unti-unting bumigat sa dibdib ni Lara. Hanggang saan siya dadalhin ng koneksyon nila ni Adrian? At sa dulo nito, anong kapalitang hinihintay? Isang umaga habang pinupunasan niya ang noo ni Adrian, biglang bumukas ang pinto ng silid. Mabilis ang mga yabag. Paglingon niya, si Mr. Charles Whitmore iyon. Nakasuot ng makapal na coat at may dalang dokumento. "Lara," seryosong sambit ng matanda. "Can I speak with you? Now." Agad siyang sumunod sa study room. Iniwan muna ang kanyang trabaho. Sa loob, mahigpit ang aura. Inilapag ni Charles ang mga papel sa mesa, saka siya tinitigan. "Nakita ko kanina ang silid ni Adrian. Aniya." "Anong ginagawa mo roon, sir?" Gulat na sagot ni Lara. "Nagche-check lang po ako ng vital signs at nagpupunas ng katawan niya." Hindi siya agad sinagot ni Charles. Sa halip, binuksan nito ang laptop at pinakita sa kanya ang isang freeze frame mula sa CCTV. Kuha ito kaninang madaling araw. Si Lara, nakatalikod, nakaupo sa tabi ng kama, yakap-yakap si Adrian habang may binubulong. "Huwag kang mag-alala," sabi niya noon kay Adrian. "Kahit walang naniniwala, naririto pa rin ako." Hindi niya inakala na mapapansing iyon ng mismong ama ng pasyente. "I saw this,"
patuloy ni Charles. And then, just minutes later, I noticed something strange. Adrian's fingers moved, stronger than before. May grip. His hand tightened. Nanigas si Lara sa kinauupuan. Sir, nakita niyo? Tumango si Charles. Yes. I saw it with my own eyes. That's why I'm here. What exactly are you doing with my son? Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o mapahiya. Pero huminga siya ng malalim at tumayo ng diretsyo. Wala po akong ginagawang masama, sagot niya. Ang ginagawa ko lang po ay alagaan siya, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. I talk to him, I read his letters, I let him listen to music. I tell him stories. Kasi naniniwala po ako, ramdam pa rin niya ang mundo kahit sarado ang mata niya. Tahimik si Charles, tila nag-iisip. Sa isang banda halata sa kanya ang pagkagulat, pero sa kabilang banda parang may kinikimkim din siyang emosyon na hindi niya agad maipaliwanag. Lara, mahinang sambit ng matanda. I never knew how to take care of Adrian. His mother, she passed when he was 10. And since then, all I knew was how to protect him by distance, protocols, security, control. But never this. Hindi niya inaasahan ang pagiging bukas ng matanda. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang lungkot ng isang amang matagal nang naputol ang koneksyon sa anak. Sir, sabi ni Lara, hindi pa po huli ang lahat. Gising po siya. Hindi lang mata ang kailangan niyang buksan, kundi puso. At kayo po ang susi para doon. Lumapit si Charles at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lara. You're changing everything. And I don't know if I should be scared or grateful. Ngumiti siya, bahagya lang. Siguro po, pareho. Pagbalik niya sa silid ni Adrian, iba na ang pakiramdam ni Lara. Mas bukas na ang lahat. Hindi na siya kailangang magtago sa likod ng professionalism. May pagtanggap na mula sa mismong ama. Ilang araw matapos iyon, isang team ng neurologists ang dumating upang muling suriin si Adrian. Nandoon si Lara sa tabi niya habang isinasagawa ang tests, eye movement test, auditory response, muscular reaction. Nang pinatugtog nila ang parehong kanta na laging ginagamit ni Lara sa therapy, To Where You Are, unti-unting gumalaw ang kaliwang mata ni Adrian. Mahina, ngunit malinaw. Nagulat ang lahat. Isa sa mga doktor ang napabulalas. He's transitioning. This isn't just random. He's reacting to a specific memory or emotion. Lumingon sila kay Lara. Siya lang ang laging naroroon. Siya lang ang nagsasalita tuwing tumutugtog ang kantang iyon. Siya lang ang nagbabasa ng mga liham ni Alina. Siya lang ang nagdadala ng damdamin sa isang mundong binura ng kawalang malay. Pagkatapos ng pagsusuri, pinatawag muli siya ni Charles. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na study room ang venue, kundi ang mismong opisina ng matanda sa London headquarters ng Whitmore Corporation. Doon, ipinakilala siya sa isang legal representative. Lara, ani Charles habang iniabot ang isang dokumento. I want to formalize your role. Hindi ka na basta nurse. You are now the official care lead of Adrian. I want you to have full authority over his daily medical and emotional routines, salary adjustment, full benefits, and most of all, protection. Kasi alam kong may mga tao sa paligid namin na hindi masaya sa paggising ng anak ko. Natigilan si Lara. Protection po? Tanong niya. Tumamo si Charles. The board. Some of them see Adrian as a threat. They've been pushing me to let go. But now that he's showing signs of recovery, the dynamics will change. They'll either adapt or they'll find ways to sabotage. Parang binihusan ng malamig na tubig si Lara. Ang buong akala niya, pag-ibig at dedikasyon lang ang kailangan. Pero sa mundong ginagalawan ng mayayaman, hindi sapat ang damdamin. Kailangan ng lakas, kailangan ng paninindigan. Handa po akong ipaglaban siya, sagot niya, mahina ngunit puno ng tapang. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa tabi ni Adrian, binuksan niya ang liham na sinulat niya dati.
yung liham na hindi niya pa nababasa ng buo sa binata. Adrian, aniya habang pinipis silang palad nito. Nagbago ang mundo ko simula nang marinig kong binigkas mo ang pangalan ko. Baka hindi mo pa matandaan kung sino ako, pero hayaan mo ako muna ang maging alaala mo habang wala pa ang sayo. At sa huling linya ng liham, habang dumadaloy ang piano mula sa lumang radyo, isang milagro ang nasaksihan niya. Bahagyang bumukas ang mata ni Adrian. Hindi pa buo, hindi pa matatag, pero malinaw. At ang unang tiningnan nito ay si Lara. Sa mata ng lahat ng hindi naniwala, isa itong himala. Ngunit para kay Lara, ito ay bunga ng pag-aalaga, bunga ng pananalig, bunga ng pagmamahal na hindi humingi ng kapalit. At sa puso ng isang Pilipina, isang salita lang ang sigaw niya habang pinipigil ang luha. Salamat. Hindi pa rin makapaniwala si Lara sa nasaksihan. Habang hawak niya ang kamay ni Adrian at unti-unti nitong binubuksan ang mga mata, pakiramdam niya'y parang tumigil ang mundo. Parang isang lihim na matagal niyang pinaniniwalaan, ngunit inakalang mananatili na lang sa dasal, ay biglang isinatinig ng katotohanan. Adrian, mahina niyang tawag habang pinipigilan ang panginginig ng boses. Nakikita mo ba ako? Hindi sumagot si Adrian. Ang kanyang mga mata, bahagyang bukas, ay tila wala pa sa focus. Ngunit malinaw na hindi na ito kawalan, hindi na ito koma. Ito ay paggising. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Charles, kasunod ang dalawang nurse at si Dr. Crane. Lahat sila ay tila natigilan sa eksena. Si Lara nakaupo sa gilid ng kama habang si Adrian ay gising, nakatingin sa direksyon niya. Lara halos sabay-sabay na sampit ni na Charles at Dr. Crane. Sir, he opened his eyes. Sagot ni Lara baka sa boses niya ang luha ang tuwa. Hindi pa ganap pero gising siya. Nilapitan agad ng mga doktor si Adrian. Tinest nila ang mata, pinatingin ng ilaw, pinapakinggan ang tugon sa pangalan, at inobserbahan ang brain monitor na tuloy-tuloy ang pagtaas ng activity. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, tumango si Dr. Crane at lumingon kay Charles. Your son is transitioning into full consciousness. He'll need therapy, yes, but this is a breakthrough. Napaiyak si Charles. Lumapit siya sa kanyang anak, sabay hawak sa noo nito. Adrian, anak, bulong niya. You're back. Pero habang lahat ay abala sa pagbubunyi at pagsusuri, dahan-dahang tumayo si Lara at lumayo sa gilid ng kama. Tila may biglang bumigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang kailangan niyang huminga. Mula sa isang sulok ng silid, pinanood niyang yakapin ng ama ang kanyang anak. Isang sandaling pinapangarap ng maraming taon. Sa mga sumunod na araw, si Adrian ay unti-unting inilapit sa realidad. Hindi pa siya ganap na makapagsalita, ngunit tinuturo niya ang mga bagay, kumikindat bilang tugon, at minsan ay tila sumusulat sa hangin gamit ang kanyang mga daliri. Isang araw, habang nagpapalit si Lara ng linen ng kama ni Adrian, nagtanong si Charles sa kanya, Lara, aniya, anong ginawa mo talaga sa anak ko? Hindi sa pagdududa, kundi dahil gusto kong maintindihan. You were with him every day. What did you say? What did you feel? Umupo si Lara sa tabi ni Charles, hawak ang isang sulat na hindi niya kailanman binasa kay Adrian. Isang liham na isinulat niya para lang sa sarili. Wala po akong magic na ginawa, sagot niya. Nagkwento lang po ako sa kanya, araw-araw, tungkol sa anak ko, sa Pilipinas, sa mga karanasan ko. Binasa ko po ang mga sulat niya kay Alina. Pinatugtog ko ang mga kantang ginusto niya. Pinakilala ko siya sa mundong iniwan niya. Hindi ko alam kung nakatulong yon. Pero hindi rin ako tumigil. Alina, ulit ni Charles, halos bulong. It's been years since I've heard that name aloud. Napatingin si Lara sa matanda. Ramdam niya ang pagbitaw ng hininga nito. Isang taong matagal nang may dalang lihim. Lara, ani Charles, there's something I have to admit. I never really approved of Alina. Hindi ko siya gusto para kay Adrian. She came from a rival family. Business conflict, you know? I thought she was just using my son. Pero hindi po ba totoo na mahal talaga siya ni Adrian?
Mahinang tanong ni Lara. Tumango si Charles. Yes, he loved her. I didn't believe in that kind of love. I believed in security, alliances, control. Napayuko si Lara. At dahil puroon, may nawala sa kanya. Hindi umimik si Charles. Ngunit sa panahong iyon, ang katahimikan niya ay mas malalim pa sa kahit anong pag-amin. Kinabukasan, isang therapist ang dumating upang magsimula ng light communication training kay Adrian. Si Lara pa rin ang primary caregiver. Ngunit isang kakaibang pangyayari ang bumungad nang siya na ang kausap ni Adrian. Habang tinuturo niya ang mga larawan kay Adrian, inabot ni po ang kanyang kamay. Mahina, nanginginig. Hinawakan siya sa pulso at may isinulat gamit ang daliri. L-A-R-A. Napaluha si Lara. Naalala mo na ako? Tumango si Adrian. Kaunti lang, ngunit sapat para gumuhit ng tuwa sa puso ni Lara. At sa gitna ng masayang emosyon, biglang tumunog ang intercom. Tinawag si Charles para sa isang emergency call mula sa London HQ ng kumpanya. Paglabas niya ng silid, naiwan sina Lara at Adrian. Sa katahimikan, nagsalita si Lara. Adrian, gusto kong malaman mo. Hindi kita ginising para sa akin. Ginising kita para sa'yo. Para sa mga taong nagmamahal sa'yo. Para sa totoo mong mundo. Muling isinulat ni Adrian ang isang salita sa kamay niya. Why? Numiti si Lara, sabay bulong, kasi alam kong hindi natatapos ang buhay sa katahimikan. At kung may kahit isang tao lang na handang makinig, babalik at babalik ang boses mo. Nang gabing iyon, pinatawag si Lara sa study room. Pagpasok niya, nandoon si Charles, nakatayo sa harap ng fireplace. Hawak ang isang lumang folder. Lara, aniya, these are the old records of the investigation, the accident, the yacht, the missing CCTV footage. I want you to have them. Napakunot ang noo ni Lara. Sir? Because you need to know the truth. All of it. You've earned that right. Habang tinatanggap ni Lara ang folder, alam niyang isang bagong yugto na naman ang bubukas. Hindi na lang ito tungkol sa paggising ni Adrian. Hindi na lang ito tungkol sa pagmamahalan o pag-aalaga. Isa na itong laban para sa katotohanan. Isang pagbubunyag ng mga lihim na tinakpan ng yaman, takot at kasalanan. At sa kanyang dibdib, bagamat takot at kaba ang umuusbong, nanatiling matatag ang paniniwala ni Lara na kung ang pagmamahal ay totoo, kaya nitong gisingin hindi lang ang natutulog, kundi maging ang mundong gustong limutin ang sariling konsensya. Hindi pa man tuluyang nakakaahon si Lara sa emosyon ng paggising ni Adrian at pagbubunyag ni Mr. Charles ng mga lumang lihim, isang mas malaking panganib ang unti-unting nagbabadya. Ang kapayapaang nararamdaman nila sa mansyon ay tulad lamang pala ng katahimikang nauuna sa bagyo. Isang lihim na gumagalaw sa likod ng mga pader, mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Lara, may gusto akong ipakilala sa iyo. Bungad ni Charles isang araw habang sila'y nasa maliit na porch ng mansion. Siya si Gregory Whitmore, pinsan ko, board member ng kumpanya. Nagulat si Lara sa biglang pagdating ng estrangherong lalaki. Nakasuot ito ng maayos na suit, may salamin, at may ngiti na hindi niya mawari kung tunay o pulos panlabas lang. Pleasure to meet you, Miss Dela Cruz, sambit ni Gregory, sabay abot ng kamay. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ikaw daw ang milagro ng pamangkin ko. Mahinang ngumiti si Lara at tinanggap ang kamay nito. Ngunit agad niyang naramdaman ang lamig sa pagkakahawak nito. Parang may dalang pagtatago. Parang hindi lang pleasure ang habol sa pakikipagkilala. Hindi na nagtagal ang kanilang usapan. Ngunit simula noon, madalas nang makita si Gregory na paikot-ikot sa mansion. Laging nakikipag-usap sa ilang staff, tila may mga isinusulat sa maliit na notebook. At kung minsan ay palihin na tinititigan si Adrian mula sa labas ng silid. Nagsimulang magtanong si Lara kay Mara, na ngayon ay mas naging bukas sa kanya mula nang umalis si Eliza. Matagal na ba si Gregory sa board? Tanong niya habang inaayos nila ang gamot ni Adrian. Oo, pero bihira siyang magpakita dito noon. Ngayon lang ulit siya lumitaw simula nang gisingin mo si Adrian, sagot ni Mara.
May balita noon pa na gusto niya nga kuha ang posisyon ni Charles bilang CEO, pero walang pruweba. Napaisip si Lara, lalong bumigat ang kutob niya ng isang gabi, makitang bumisita si Gregory sa study room ni Charles nang hindi inaasahan. Mula sa bahagyang bukas na pinto, narinig niya ang ilang bahagi ng pag-uusap. The Adrian's return changes everything. The shares, the succession. You know what that means, Charles? Malamig na tinig ni Gregory. Nagising siya at walang sino mang makakakuha ng posisyon ko hanggat ako'y buhay. Sagot ni Charles, matatag. Pagkakabukas ng pinto, agad siyang umatras palayo upang hindi mahalatang nakikinig. Kinabukasan, tinawagan ni Lara ang kanyang kaibigang nurse sa London, si Jean, na minsang naging kasamahan niya sa agency. Jean, panimula niya sa tawag, "Pwede mo ba akong tulungan? May kailangan akong i-verify." "Sure, ano yon?" "Pwede mo bang i-check kung may recent visa aplikasyon sa pangalan ko?" Nagulat si Jean. "Visa aplikasyon? Akala ko naka-resident permit ka na." "Oo, pero may kutob ako. May naririnig akong usap-usapan dito. Parang may nagpaplanong ipa-deport ako." Pagkalipas ng ilang oras, nag-message ulit si Jean. "Lara, tama ang hinala mo. May isang Gregory Whitmore na nag-request ng formal review sa imigrasyon tungkol sa status mo. Gamit ang aligasyon na emotional manipulation ng pasyente. Sinabi pa sa report na baka ginagamit mo raw ang estado ng comatose para makakuha ng inheritance." Nanlamig ang buo niyang katawan. Isang kasinungalingang kayang gibain ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang reputasyon niya, ang papel niya kay Adrian, ang tiwala ni Charles. Agad niyang kinausap si Charles. "Sir, may gusto po akong sabihin. May report po kayong dapat malaman. At sa tingin ko, si Gregory po ang may pakana." Ipinakita niya ang screenshot mula kay Jean. Tahimik si Charles habang binabasa ito. Ngunit sa bawat segundo, ang kamay nito'y palakas ng palakas ang kapit sa hawak niyang tasa ng kape. Hudas bulong nito. Matagal ko na nararamdaman na may binabalak siya. Pero hindi ko akalaing babagsak siya sa ganitong kababaan. Tumayo ito at nagsimula ng maglakad paikot ng silid. Waring nag-iisip ng susunod na hakbang. "Lara, aniya, we'll fight this. But we need to protect Adrian. I want him out of this house. Legal, safe, and far from Gregory's reach." "Sir, saan po natin siya dadalhin?" tanong ni Lara. "May isang private recovery villa sa Scotland. Doon natin siya ilalagay pansamantala habang inaayos natin ang mga papeles. And you, I'm making you his guardian for the entire trip." Hindi makapaniwala si Lara. "Guardian?" "Oo, ikaw ang pinagkakatiwalaan niya. At ako rin. You've done more for my son than anyone in this house ever did. At kung may dapat kasama siya sa panahong ito ng recovery, ikaw yon." Wala nang natirang pagdadalawang isip kay Lara. Agad niyang inihanda ang mga gamit ni Adrian, ang mga medical file, pati na ang mga personal na sulat at musika na ginamit niya noon. Sa oras na iyon, alam niyang hindi na lang ito simpleng transfer ng pasyente. Ito ay pagliligtas. Sa araw ng pag-alis nila, walang staff ang nagpakita maliban kina Mara at ilang loyal na tauhan. Si Gregory, hindi na muling nakita simula nang malaman ni Charles ang sabwatan nito. Sa harap ng ambulansya bago sumakay, lumapit si Adrian kay Charles. Mahina pa rin ang katawan, ngunit lumalaban na ang diwa. "Dad," bulong nito halos hindi marinig. "Anak?" Lumuhod si Charles, sabay hawak sa kamay ng anak. "Pagaling ka at babawi ako." Tumingin si Adrian kay Lara. Bagaman wala pang masyadong salita, sapat na ang titig para ipahiwatig ang lahat. At habang umaandar na ang sasakyan palayo sa mansyon na naging saksi ng katahimikan, pagkilos at pagbabalik, sa likod nito'y naiwan ang isang larawang hindi madaling burahin. Isang pamilya na unti-unting bumubuo muli sa gitna ng bantang pagkawasak. Ngunit sa harap, isang panibagong yugto na ang bubuksan. Sa lugar kung saan wala si Gregory, walang intriga at may bagong pag-asang posibleng hindi lamang para sa paggaling, kundi para sa isang simula
na sila mismo ang pipili kung paano tatapusin. Isang linggo na ang lumipas. Mula nang ilipat si Adrian sa isang pribadong recovery villa sa malawak na kabukiran ng Scotland. Ang lugar ay tahimik, malayo sa lungsod at napalilibutan ng malalawak na damuhan at mga bulubunduking nababalutan ng hamog tuwing umaga. Sa ganitong kapaligiran, para bang nagkakaroon ng bagong himig ang bawat araw, isang panibagong ritmo ng pagbangon, ng paghilom, ng muling pagkatuto. Lara, tawag ni Nurse Elaine, ang assigned Scottish staff ng villa habang inaabot ang updated vital chart ni Adrian. His body is responding better than expected. Still weak but stable. He's a fighter. Numiti si Lara. Matagal na siyang lumalaban. Noon pa man, hindi lang natin naririnig ang sigaw niya. Araw-araw, sinasanay ni Lara si Adrian sa mga simpleng aktibidad, pagkaway, pagngiti, at bahagyang pagtaas ng mga daliri. Ang therapist ay dumarating 3 beses sa isang linggo. Ngunit si Lara pa rin ang nanatiling pinakapalasak na kasama ni Adrian. Sa pagitan ng mga session, madalas nilang pinapanood ang mga lumang video clips ni Adrian habang nag-aaral sa Oxford, mga video na nakuha ni Charles mula sa kanilang lumang hard drive. Look at that, Adrian. Biro ni Lara habang ipinapakita ang isang clip kung saan si Adrian ay nalaglag sa isang upuan habang tumatawa sa isang presentation. Nakaglases ka pa, seryosong-seryoso ka, tapos bigla kang nadapa. Parang hindi ikaw to ngayon. Bahagyang ngumiti si Adrian. Mahina pa rin ang ekspresyon, ngunit may bakas ng tuwa sa kanyang mata. Tila natatandaan niya ang sarili sa kabila ng kalabuan ng alaala. Ngunit kasabay ng progresong ito ay ang pagkakabura ng maraming alaala ni Adrian. Hindi niya maalala ang huling mga taon bago siya nakoma. Wala siyang kahit anino ng trahedyang nangyari kina Alina. Pati ang ilang detalye ng relasyon nila. Ila nalusaw na sa loob ng mahabang pagkakakulong sa katahimikan. Lara, sambit ni Adrian isang gabi, habang nakaupo sila sa porch ng villa. Do you think nabuhay ako para makalimot? Napalingon si Lara. Ang tanong ay diretsyo, ngunit puno ng lungkot. Hindi, sagot niya. Naniniwala akong nabuhay ka para matutong tumanggap ng panibagong pagtingin sa mundo. Minsan, mas mapagpalaya ang hindi maalala ang mga sugat. Pero may mga sugat din na kailangang alalahanin para tuluyang maghilom. Tahimik si Adrian, tumingin ito sa kalangitan. Walang ulap, puro bituin. Sa likod ng lamig ng hangin, ramdam ni Lara ang init ng pagnanais ng binata na maunawaan ang sarili niyang kasaysayan. May babaeng binabanggit mo minsan, bulong ni Adrian. Alina, sino siya? Hindi agad sumagot si Lara. Pumikit siya saglit, saka hinawakan ang kamay ng binata. Si Alina, siya ang minahal mo noon. Matagal na, bago ang lahat ng ito. Bago ang aksidente, bago ang mga lihim. Mahal mo siya, at mahal ka rin niya. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Adrian, halos pabulong. Humugot ng malalim na hininga si Lara. Wala na siya, Adrian. Isa siya sa mga nawala sa trahedya sa yate. Hindi mo na siya nakita ulit. Pumikit si Adrian, at kahit tila hindi pa buo ang emosyon sa kanyang mukha, may namiong luha sa gilid ng kanyang mata. May dahilan ba kung bakit hindi ko matandaan ang pagmamahal ko sa kanya? Baka dahil sa trauma? Baka dahil pinili mong kalimutan? O baka rin dahil may ibang alaala kang kailangang bigyang daan? Sa sumunod na araw, isang sulat ang dumating mula sa Pilipinas. Galing ito sa kanyang anak na si Gab, na inalagaan pa rin ng kanyang inang si Aling Pining. Nasa loob ng sobre ang isang guhit, drawing ni Gab na may nakasulat, si Nanay, si Tito Adrian at ako po. Napaluha si Lara, ilang buwan na rin niyang hindi kasama ang anak. Kay tagal na ng sakripisyong ginawa niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang guhit, ramdam niyang naiintindihan na ni Gab ang dahilan ng kanyang pag-alis. Dahil ito ay para sa isang taong halos wala na, ngunit muling bumalik. Sa parehong gabi, habang binabasahan niya si Adrian ng isang tula mula sa lumang notebook nito, bigla itong nagsalita. Minahal mo ba ako habang tulog ako? Naggulat si Lara. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Adrian, bulong niya. Sabay lingon sa binata. Tinitigan siya nito.
malinaw, diretso. Hindi ko maalala ang lahat, Lara. Pero natatandaan ko ang boses mo. Araw-araw, para kang liwanag. Kaya kahit hindi ko pa alam kung sino ka talaga sa buhay ko, alam kong mahalaga ka. Hindi agad nakasagot si Lara. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Adrian. Hindi ko inaasahang mamahalin kita, Adrian. Sa totoo lang, inalagaan lang kita bilang isang pasyente. Pero habang lumilipas ang bawat araw, habang sinasalubong ko ang katahimikan mo, habang isinasalaysay ko sa iyo ang mga araw na wala ka, unti-unti rin akong nalulunod sa tahimik mong presensya. Pero hindi kita pinilit mahalin ako. Wala akong inaasahan. Ang gusto ko lang noon, ang marinig kang muli. Tumamo si Adrian, na yon siya naman ang may luha. Thank you, Lara. Hindi ko pa alam ang lahat, pero gusto kong malaman. At gusto kong alamin yun, kasama ka. Niyakap siya ni Lara. Mahina pa rin ang bisig ng binata. Ngunit ang init ng yakap nito ay sapat para mapawi ang malamig na alala ng katahimikan ng mga nakaraang buwan. Sa gabing iyon, hindi sila nag-usap. Hindi rin sila nagbasa. Nandoon lang sila sa ilalim ng bituin, 2 taong sugatan, parehong nagising mula sa kanya-kanyang anyo ng pagkawala. Parehong umaasang sa piling ng isa't isa ay muling mabubuo ang mga piraso ng kanilang pagkatao. Sa mga sumunod na linggo, lalong bumilis ang paggaling ni Adrian. Nagsimula na siyang makalakad ng kaunti gamit ang support frame at halos araw-araw ay mas nabiging malinaw ang kanyang pananalita. Bawat hakbang, bawat pagbigkas ay para bang muling pagkakatuklas sa mundo. Lalo naman naging abala si Lara. Siya pa rin ang gumigising kay Adrian tuwing umaga, nagpapakain at nag-aasikaso ng mga daily routine niya. Ngunit kasabay ng pagbuti ng kalagayan ng binata ay ang pag-igting din ng mga panibagong desisyon at tukso sa paligid. Isang araw, habang nagpapahinga si Adrian sa hardin, may dumating na liham para kay Lara mula sa isang non-profit medical organization sa London. May kalakip itong offer, isang full scholarship para sa isang advanced certification course sa neurotherapy. Nakalagay sa liham na napansin nila ang dokumentadong progress ni Adrian at nais nilang kunin si Lara bilang scholar ng kanilang program. Isang oportunidad na maituturing na once in a lifetime. Hindi agad sinabi ni Lara kay Adrian ang tungkol sa liham. Kinagabihan, habang nagluluto siya ng sopas sa kusina ng villa, pumasok si Adrian. Naka-wheelchair pa rin, ngunit mas may lakas na sa dati. Lara, okay ka lang ba? Tanong nito. Parang wala ka sa sarili. Napatingin si Lara sa kaldero, saka tumingin sa kanya. May natanggap akong liham. Scholarship offer. Para sa neurotherapy, napakunot ang noo ni Adrian. Wow, that's amazing. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi ko alam, sagot niya, habang nilalagyan ng asin ang sabaw. Baka kasi hindi ko alam kung dapat ko itong tanggapin. Of course you should, sagot ni Adrian. You deserve it. You've worked harder than anyone I've ever known. Pero kapag tinanggap ko ito, kailangan kong lumipat sa London. Araw-araw, walang full-time caregiving sa'yo. Baka hindi ako makapag-focus sa'yo gaya ng dati. Tahimik si Adrian. Ilang segundo rin siyang hindi nagsalita bago niya hinawakan ang kamay ni Lara. Lara, hindi mo ako kailangan alagaan habang buhay. Nabising ako dahil sa'yo. Pero hindi ako dapat maging dahilan para hindi ka lumipad. Hindi niya alam kung bakit, pero tila mas lalo siyang nabigatan sa mga salitang iyon. Parang sa halip na maging malaya, ang kabutihang loob ni Adrian ay parang isang paanyayang mapunit ang koneksyon na nabuo nila. Sa mga sumunod na araw, naging mailap si Lara. Hindi niya sinasadya, pero napansin ito ni Adrian. Isang hapon, habang nasa therapy session si Adrian, biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa villa. Si Mr. Duncan Miles, ang bagong CEO ng Whitmore Medical Foundation. Miss De La Cruz, bungad ni Duncan, we've been hearing great things about your work. I believe you already received our offer? Opo, sir, sagot ni Lara, habang tahimik sa loob ng conference room ng villa. Well, let me add something more. If you accept the scholarship, you won't just be a student. You'll be part of our core neuro rehab team.
We're expanding and we need a face like yours. Someone passionate, proven, and ready to represent us globally. Parang biglang nabalot ng alikabok ang utak ni Lara. Sa loob ng ilang minuto, ang simpleng scholarship ay naging buong karera. Buong kinabukasan. Isang bagong yugto na wala si Adrian. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Lara sa silid niya. Nakaupo siya sa kama, hawak ang liham at nakatitik sa kisame. Hindi niya alam kung ano ang dapat piliin. Para sa unang beses sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang matinding takot na mawalan ng direksyon. Maya-maya, kumatok si Adrian. "Lara," tawag niya, "pwede ba kitang makausap?" Tahimik silang nagkape sa porch ng villa, habang ang langit ay unti-unti nang dumidilim. "May isa pa akong dapat sabihin," ani Adrian. "Kanina, kinausap ako ni Dad. Sabi niya, you've been offered a formal position sa foundation. Hindi lang scholarship, buong career. And he wants to sponsor Gab's travel visa to join you." Nanlaki ang mata ni Lara. "Ano po? Gusto niyang sumama sa'yo si Gab dahil alam niyang hindi mo matanggap ang alok kung hindi mo kasama ang anak mo." Nanahimik si Lara. Pilit niyang pinipigil ang luha. "Pero paano ka?" tanong niya. "Paano ka kung umalis ako?" Tumiting si Adrian sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magising siya, binitawan niya ang pinakamahinang ngiti. "Hindi ba tinuruan mo akong tumayo ulit? Ngayon, hayaan mong matutunan ko kung paano maglakad mag-isa." Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lara. Sa kanyang harapan ay 200. Ang isa ay pananatili sa tabi ng lalaking tinulungan niyang muling mabuhay. At ang isa ay ang pag-akyat sa bagong hagdang inihain ng mundo para sa kanya, kasama ang kanyang anak at ang sarili niyang kinabukasan. Ngunit habang nag-iisip, bigla siyang naalala ang sinabi ni Adrian noon sa kalagitnaan ng kanilang therapy session. "Hindi mo kailangang piliin ako araw-araw, Lara. Basta alam kong pinili mo rin ang sarili mo kahit minsan." Kinabukasan, pinuntahan niya si Adrian sa veranda. Bitbit niya ang sulat ng pagtanggap sa scholarship. Tahimik lang siya habang iniabot ito sa binata. "Kinatanggap ko ang alok. At kapag natapos ko, babalik ako. Kung nandoon ka pa, kung tayo pa." Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. "Lara, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nagising. At ikaw rin ang dahilan kung bakit papayag akong matulog ng payapa sa gabi. Dahil alam kong pinili mong mabuhay ng buo." Habang humihip ang malamig na hangin sa paligid ng villa, nagyakap silang dalawa. Wala man silang katiyakan kung anong mangyayari sa hinaharap. Alam nilang pareho silang tumindig sa harap ng isang mahalagang pagsubok. Ang pagsubok sa pagkatao at ang desisyong piliing ang sariling daan habang bitbit ang pagmamahal na nagsilang ng lahat. Sa araw ng pag-alis ni Lara patungong London para sa kanyang scholarship, tila mabigat ang bawat hakbang niya. Nasa maliit na runway ng helipad ang helicopter na maghahatid sa kanya sa lungsod. Habang si Adrian naman ay nakaupo sa gilid ng porch ng villa, pinagmamasdan siya. Wala silang masyadong nasabi. Ngunit ang bawat titig, bawat ngiti ay tila pahulit-ulit na paalam at pangakong magbabalik. "Alagaan mo ang sarili mo, Adrian," bulong ni Lara habang yakap ang binata. At sa tenga ni Adrian, halos hindi niya binitiwan ang salitang, "Babalik ka, hindi ba? Hindi lang ako babalik." Sagot ni Lara, "Dadalhin ko si Gab." Pagdating ni Lara sa London, sinalubong siya ng mga opisyal ng foundation. Buo ang suporta ng grupo sa kanya. Tinanggap siya bilang scholar at clinical trainee at agad siyang binigyan ng apartment malapit sa training center. Hindi rin siya nahirapang makapasok sa community dahil sa mainit na pagtanggap ng mga miyembro ng foundation na matagal nang nakasubaybay sa kanyang journey kasama si Adrian. Sa parehong linggo, nagsimula ang campaign ng mga supporters ng Whitmore Foundation sa social media. Lumikha ng petisyon ang mga volunteer nurses, patients' families, at mga taong na-inspire ng paggaling ni Adrian. Ang petisyon, Honorary Visa and Recognition for Lara de la Cruz, the nurse who gave back a son.
Nag-viral ito sa loob ng 1 linggo. Nagkaroon ng coverage sa mga balita. Ipinakita ang CCTV footage kung saan nagmulat si Adrian ng mata habang hawak ang kamay ni Lara. May mga testimonial mula sa staff sa mansion, mula kina Mara at iba pang dating kasamahan na nagpapatunay sa dedikasyon at pagmamalasakit ni Lara. Isang araw, habang nasa coffee shop siya malapit sa training center, may lumapit sa kanyang reporter mula sa isang international media outlet. "Miss De La Cruz, we've been following your story. Would you be willing to share what really happened with Mr. Adrian Whitmore?" Tahimik muna si Lara. Inisip niyang baka ito na ang pagkakataong ipagtanggol hindi lang ang sarili, kundi pati ang mga katulad niyang OFW na tahimik na naglilingkod, kadalasan ay hindi kinikilala. "Oo, aniya, pero gusto kong pag-usapan hindi lang si Adrian. Gusto kong pag-usapan ang libu-libong nurse na araw-araw nagbabantay ng mga taong hindi nila kamag-anak, hindi nila kaibigan, pero binibigay nila ang buong puso nila. Kasi iyon ang trabaho namin, di lang para sa sweldo, kundi para sa dignidad ng bawat pasyente." Nang ilathala ang artikulo, umabot ito sa ilang bansa. May mga pahayag ng suporta mula sa mga Filipino community sa US, Canada at Middle East. Sa Pilipinas, ginawang feature story ng isang sikat na TV network ang kanyang journey. Muling nabuksan ang mga diskusyon tungkol sa kahalagahan ng mga caregiver at ang laban ng mga OFW sa diskriminasyon at abuso sa trabaho. Dahil dito, isang opisyal mula sa British Home Office ang personal na nakipag-ugnayan kay Lara upang i-anunsyo na bibigyan siya ng honorary long-term humanitarian visa. "Miss De La Cruz, wika ng opisyal, you have inspired a nation and touched a global community. We recognize your contribution not only as a nurse, but as a person of integrity. This visa will allow you to stay, work, and bring your son to the UK." Hindi napigilan ni Lara ang pagluha. Kasabay ng pagyakap niya sa dokumento, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong naglalakad siya ng nakapaa sa palayan, bitbit ang lumang bag papunta sa isang klinika na halos walang pasilidad, ngunit punong-puno ng pasyente. At dumating nga ang araw, 1 linggo makalipas, lumapar ang eroplano sa Heathrow Airport. Bit-bit ang maliit na backpack at isang teddy bear. Lumabas ang batang si Gab mula sa immigration gate kasama si Aling Pining na hindi napigilan ang luhang bumagsak sa tuwa. "Nanay!" sigaw ni Gab sabay takbo palapit kay Lara. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. "Anak, andito na tayo, hindi na kita iiwan." Ipinakilala rin niya agad si Gab sa mga kasamahan niya sa foundation. "This is Gab, my son. The reason I never gave up." Sa video call kina Adrian at Charles, pinakilala rin niya si Gab. "Hi Tito Adrian," bati ng bata habang kumakaway sa screen. "Hello Gab," mahina ngunit malinaw na sagot ni Adrian. "Ang gwapo mo ah." "Hindi po ako gwapo tito, pogi po ako." Natawa silang lahat. Ngunit sa kabila ng tawanan, may bigat pa ring emosyon sa pagitan ni Lara at Adrian. Hindi man sila magkasama sa isang lugar, tila sa puso nila ay may hindi na mabubura. Isang koneksyon na naitayo sa katahimikan, sa tiyaga, sa walang kapalit na pag-aaruga. 1 linggo pa ang lumipas nang tumanggap si Lara ng opisyal na sulat mula sa Cambridge Institute na nagsasaad ng kanilang pagkilala sa kanya bilang International Humanitarian Awardee for Medical Compassion. Kalakip nito ang scholarship para sa full medical course kung nanaisin niya at pagkakataong magsalita sa isang international health conference. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabi ng Thames River, kasama si Gab, tinanong siya ng anak, "Ma, pwede na po ba tayong magbakasyon sa bahay ng Tito Adrian?" Ngumiti si Lara, "Malapit na anak." At pagdating ng araw na iyon, baka hindi na tayo bumisita lang, baka doon na tayo. Sa dulo ng daan, sa gitna ng malamig na hangin ng London, isang Pilipina nurse na minsang kinutya at muntik pa ipa-deport ay ngayon ay pinagpapala, iginagalang at niyayakap ng mundo. Hindi dahil sa diploma o titulo,
kundi dahil pinili niyang magmahal sa panahong lahat ay sumuko. At para kay Lara, ito ang tunay na tagumpay. Ang pagkilalang hindi niya kailanmang hiniling, kundi dumating sa panahong pinakamas matibay ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ng tao. Lumipas ang 2 buwan mula nang magsimula si Lara sa kanyang neurotherapy training at tila hindi na niya namamalayan ang pagtakbo ng panahon. Araw-araw ay puno ng lectures, hands-on sessions at case studies. Ngunit sa kabila ng pagkaabala, hindi pa ring nawawala sa isip niya si Adrian. Gabi-gabi silang nagkakausap sa video call. Minsan, tumatawag siya mula sa bus station. Minsan habang pinapatulog si Gab at minsan habang naglalaba. Walang araw na hindi siya nagtatanong sa sarili kung hanggang saan naabot ang ugnayang nabuo nila. Ito ba'y matatapos rin pag nagbalik si Adrian sa kanyang dating mundo? Isang gabi, habang nasa balcony siya ng apartment, dumating ang tawag. Nakalagay sa screen, Adrian Whitmore. "Hey," bati ni Lara. Agad numiti. "Hi," sagot ni Adrian. Nasa villa pa rin sa Scotland, ngunit halata sa boses ang lakas at sigla. "Pagod ka ba?" "Hindi naman, medyo. Pero good kind of pagod, ang dami kong natutunan kanina." Pinag-aralan namin yung mga emotional mapping ng mga pasyente after coma recovery. "Emotional mapping?" tanong ni Adrian. "Parang pagsukat ng damdamin?" "Hindi lang pagsukat, pagsubaybay sa kung paanong bumabalik ang emosyon sa katawan. Mula sa trauma, takot, saya, pagkalito, hanggang sa pagmamahal." Tahimik sa kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Adrian. "Lara, sa tingin mo kung hindi ako nakoma, may tayo ba?" Napatingin si Lara sa buwan. Isang tanong na matagal na niyang kinikimkim, na yun ay tinanong na rin sa kanya. "Siguro hindi," sagot niya tapat. "Baka hindi mo ako mapansin. Baka yung Lara na nakita mo, yung nurse lang, yung tagalinis ng sugat, tagapunas ng pawis." "Tama ka. Siguro hindi kita mapapansin noon," bulong ni Adrian. "Pero kung makikilala kita sa parehong paraan, sa pareho mong boses, pareho mong mga salita, sa kahit anong anyo, hahanap-hanapin pa rin kita." Hindi agad nakasagot si Lara. Ramdam niyang may bumigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pag-unawa na hindi na niya kayang itago. "Adrian," mahina niyang wika, "hindi kita minahal para sa kung sino ka. Noon, minahal kita habang wala kang boses, habang hindi ka kumikilos, habang ikaw lang ang tahimik na katawan sa kama. Dahil kahit tahimik ka, naramdaman ko ang lakas mong mabuhay. Patawad ko ngayon ko lang naunawaan ang lahat." Sagot ni Adrian, bahagyang paos. "Pero kung papayag ka, gusto ko sanang malaman ang bagong mundo na kasama ka." Sa parehong linggo, tumanggap si Lara ng imbitasyon mula sa Whitmore Foundation, isang keynote speaking engagement sa annual gathering ng mga medical partners at donors. Gaganapin ito sa Geneva. Si Lara ang napiling magsalita tungkol sa human compassion in post-coma recovery. Isa itong malaking karangalan, ngunit sa likod ng entablado, kabado siya. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng mga elite, lalo na ng mga banyagang doktor at negosyante. Sa araw ng event, habang naghahanda sa backstage, dumating ang isang lalaking naka-wheelchair, may kaunting saklay sa gilid, at naka-blue suit na simpleng ngunit elegante. Si Adrian. "Adrian," halos hindi makapaniwalang sambit ni Lara. "Anong ginagawa mo dito?" "Sinorpresa kita," aniya sabay ngiti. "Sinabi sa akin ng foundation na ito ang magiging topic mo. Hindi ko pwedeng palampasin ito." Lumapit siya kay Lara at inabot ang isang maliit na papel. "Para sa'yo, kung sakaling kabahan ka." Binuksan ni Lara ang papel. May nakasulat doon, sulat kamay ni Adrian. "If you ever forget what brought me back to life, remember your voice, your hands, your silence." That was more than enough. Hindi niya mapigilan ang luha. Ngunit ngayong gabi, hindi ito luha ng kahinaan, kundi ng tagumpay. Pag-akyat niya sa entablado, humarap siya sa halos 500 katao. May doktor, may ambasador, may journalist. Ngunit tanging isang pares ng mata lang ang kanyang hinanap. Kay Adrian, na nakaupo sa unahan,
Binalutangan ang kanyang sketchbook na puno ng drawings ng recovery journey niya. Magandang gabi po. Panimula ni Lara. Ako po si Lara de la Cruz, isang ordinaryong nurse. Wala akong PhD, wala akong publikasyon. Pero may isa akong natutunan sa lahat ng ito. Ang paggaling ay hindi lang tungkol sa medisina. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga bagay na hindi masukat. Tiwala, pag-asa, at presensya. Tumahimik ang buong bulwagan. Bawat salita niya ay tumatama. Hindi dahil sa galing sa teknikal, kundi dahil sa katotohanan. May mga pagkakataong hindi gumagalaw ang katawan, pero gumagalaw ang damdamin. May mga panahong wala tayong sagot sa tanong ng mga pasyente. Pero sapat nang malaman nila na hindi sila mag-isa. Ako, minahal ko ang isang pasyenteng wala pa sa sarili. At ngayon, kasama ko siyang nanonood, buhay, humihinga at nagtuturo rin sa akin kung paano magmahal muli. Agatapos ng kanyang speech, umani siya ng palakpakan. Tumayo si Adrian kahit bahagya lang hawak ang kanyang saklay at siya ang unang nagbigay ng standing ovation. Tumayo rin ang lahat. Isa itong sandaling hindi niya malilimutan. Sa labas ng conference hall, habang hawak-hawak nila ang bawat isa, sinabi ni Adrian ang mga salitang matagal nang naglalakbay sa pagitan ng mga mata nila. Lara, mahal kita. Hindi dahil sa ginawa mo para sa akin, kundi dahil sa kung sino ka bago mo pa ako pinili. Napapikit si Lara. Wari inaalala ang mga unang araw sa England, ang malamig na kwarto, ang katahimikan, ang mga sulat. At ngayon, narito sila. Hindi na magkasama sa tahimik na silig kundi sa harap ng isang bagong mundo. Adrian, sagot niya, habang hinihigpitan ang hawak sa kamay nito. Kung sa lahat ng tao sa mundo, ikaw lang ang makakaalala ng lahat ng pinagdaanan natin. Sapat na yon para sa akin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin ng Geneva, sa gitna ng mga banyagang tunog at tahimik na hangin, nagmumulat ang damdamin ni Lara at Adrian. Hindi bilang nurse at pasyente, kundi bilang dalawang pusong binuo ng panahon. Pinanday ng sakripisyo at ngayon ay handa ng manindigan sa isa't isa. Lumipas ang mga linggo matapos ang matagumpay na conference sa Geneva. Umalik sina Lara at Adrian sa England. Si Lara ay itinuloy ang training sa foundation habang si Adrian ay bumalik sa kanilang London townhouse upang simulan ang transition mula sa therapy patungo sa unti-unting pagbabalik sa kanyang dating buhay. Ngunit sa kabila ng tila panatag na kalagayan, hindi alam ng dalawa na may isa pang unos na papalapit. Isang huling banta na susubok sa lahat ng pundasyon ng kanilang pinagsamahan. Isang gabi, habang pinapaliguan ni Lara si Gab at inaayos ang kanyang homework para sa virtual class sa Filipino School sa London, dumating ang tawag mula kay Charles Whitmore. Lara, mahinang boses ng matanda sa kabilang linya, kailangan kitang makausap agad. Sir, may problema po ba? Agad na tanong ni Lara, kinakabahan. Gregory is back, and this time, he's coming with investors. May plano siyang bilhin ang kabuuan ng Whitmore Empire at isa sa kondisyong ng negotiation ay tanggalin ka sa lahat ng posisyong konektado sa anak ko. Nanigas ang katawan ni Lara. Sa ilang segundong katahimikan, naalala niya ang mga panahong halos walang laman ang kanyang pitaka. Ang pag-iisa sa ospital habang inaalagaan ang isang lalaking walang malay at ang unang pagkibot ng daliri nito sa ilalim ng kanyang palad. Ngayon, matapos ang lahat ng iyon, siya pa rin ang nais alisin. Parang walang saysay ang lahat. Bakit po ako? Tanong niya sa wakas. Anong kinalaman ko sa corporate takeover? Gregory sees you as a threat, sagot ni Charles. Hindi lang dahil sa influence mo kay Adrian, kundi dahil pinili kang bahagi ng core team sa foundation. He wants to remove every emotional liability, his words. Gabi-gabi mula nun, hindi nakatulog ng maayos si Lara. Kahit anong gawin niyang focus sa mga module ng training, naiisip pa rin niya ang posibilidad na mapilitan siyang lumayo. Hindi dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa sistemang kayang purahin ang mga kagaya niyang wala sa antas ng mga elite. Pagkatapos ng ilang araw,
dumating si Adrian sa training center sakay ng pribadong kotse. Naghintay ito sa labas ng main building at pinatawag si Lara. Pagkakita pa lang niya sa binata, alam niyang may mabigat na gustong sabihin ito. Lara, panimula ni Adrian habang nakaupo sa passenger seat ng kotse, may ginawa akong desisyon. At kailangan kong marinig mo muna bago ko ito isapubliko. Napatigil siya. Anong desisyon? Hinakita ni Adrian ang isang folder. Nandoon ang mga dokumento ng pagbebenta ng kumpanya. Lahat ay pirmado, maliban sa huling pahina. Binibenta ko na ang kumpanya. Hindi ko gustong ipaglaban ang isang imperyong pinanday ng kontrol, takot at pananakot. Pera lang yan. Pwede kong simulan ulit ang sarili ko sa lugar kung saan walang politika at higit sa lahat kung saan kasama kita. Adrian, sigurado ka ba? Bulong ni Lara, nanginginig ang tinig. Hindi mo kailangang gawin to para lang manatili ako. Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip, binuksan nito ang phone at pinakita ang lumang video clip. Ang una nilang video call matapos itong gumising, kung saan paulit-ulit niyang sinasabing, "Thank you, Lara. You saved me." Tingin mo ako to ngayon kung hindi ka dumating? Tanong ni Adrian, kung hindi mo ako pinili kahit wala akong malay? Kung wala ka, baka hindi na rin ako nagising. Kaya kung may dapat ako piliin ngayon, hindi negosyo, hindi shareholders, kundi ikaw. At gusto ko sanang simulan ulit sa isang lugar na malaya tayo. Kinabukasan, pinatawag ni Adrian ang buong board ng Whitmore Empire para sa emergency meeting. Sa harap ng halos 20 board members, pinanindigan niya ang kanyang desisyon. I am stepping down as successor. The Whitmore name ends with me. I will sell the company not for money, but for peace. I no longer wish to be part of a legacy built on fear. I want to build something better. Tumayo si Gregory, galit at pulang-pula ang mukha. You're a fool, Adrian. You'll regret this. And as for that nurse, she ruined you. Sa oras na iyon, tumindig si Charles. Sa kabila ng katandaan, matatag ang boses nito. No, Lara saved him. And if this empire cannot respect that truth, then it deserves to fall. Pagkatapos ng meeting, dumiretso si Adrian kay Lara. Sa kamay nito ay isang blueprint, isang plano ng isang bagong pasilidad na itatayo. Ito ang gusto kong itayo, anya. Isang therapy and recovery center para sa mga pasyente ng coma, trauma survivors, at mga pamilya ng mga iniwan ng sistema. Ngalanan nating ito, Lara, hindi bilang paggalang lang sa'yo, kundi bilang simbolo ng lahat ng hindi sumusuko. Hindi makapagsalita si Lara. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang pinapalitan, pinapapalit, at pinapalayo. Ngayon, may isang lalaking hindi siya pinili bilang nurse, kundi bilang taong may halaga, kahit walang titulo, kahit walang yaman. Lumipas ang ilang buwan, tumanggap si Lara ng tawag mula sa editor ng isang sikat na magazine. We want to feature you in our issue, Women Who Changed Healthcare. Sa mismong article, isang quote ni Adrian ang ginamit bilang pamagat. She didn't treat me like a patient. She treated me like a person. And that's how I started to live again. At sa pagbabalik nila ni Gab sa Scotland, para bisitahin ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pormal na isinara ni Lara ang gate ng lumang recovery villa. Sa tapat ng lupa kung saan itatayo ang bagong center, may nakatayong karatula na nagsasabing Future Site of Lara Recovery Institute, Founded by Love, Built by Compassion. Sa wakas, ang banta ay natapos hindi sa paglalaban ng yaman o impluensya, kundi sa paninindigan ng puso. At sa paniniwalang may mas mahalaga pa sa kapangyarihan, ang pagkilala sa halaga ng isang ordinaryong tao na may tapang magmahal ng totoo. Lumipas ang isang taon mula nang ibenta ni Adrian ang buong Whitmore Empire at tuluyang umalis sa mundo ng negosyo. Marami ang nagulat sa kanyang desisyon. May mga pumuri, may mga pumuna. Pero para kay Adrian, ito ang kauna-unahang desisyon sa buhay na ginawa niya ng may buong puso at hindi dahil sa dikta ng pamilya o expectations ng lipunan. Sa panahong iyon, naitayo na ang unang bahagi ng Lara Recovery Institute at si Lara mismo ang namumuno sa programa
bilang co-founder at clinical director. Kasama si Gab, lumipat silang mag-ina sa isang maliit na bahay malapit sa pasilidad, habang si Adrian naman ay nagpatayo ng sarili niyang cottage sa di kalayuan. Simple lang ang buhay nila ngayon, pero punong-puno ng kahulugan. Araw-araw ay may bagong pasyenteng dumarating. Mga dating sundalo na may trauma, mga batang nabuhay sa aksidente, mga pamilya na halos nawalan na ng pag-asa. Lahat sila'y kinikilala hindi bilang kaso kundi bilang tao, at iyon ang diwa ng institusyong itinayo ni Lara. Ngunit sa kabila ng katahimikan, muling bumalik ang anino ng nafaraan. Minsan, habang nasa ospital si Lara para sa isang health convention sa London, may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki na may dalang sobre. Miss De La Cruz, tanong ng lalaki. Opo, ako po ito, sagot ni Lara. Ipinapabot po ito ng isang dating miyembro ng Whitmore Board. Namatay na po siya kahapon, pero bago siya pumanaw, gusto niyang humingi ng tawad sa inyo at ipasa ito. Pagbukas niya ng sobre, isang dokumento ang laman, isang komprehensibong report na nagsasaad ng mga iligal na transaksyon sa loob ng Whitmore Empire noong pinamumunuan pa ito ni Gregory. Sa ilalim ng pangalan ng dokumento, Confidential Human Trials Funding and Misappropriations. Bumigat ang dibdib ni Lara. Hindi niya agad maintindihan ang nilalaman, pero ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Nakasaad doon na may mga pondo mula sa kumpanya ang ginamit ni Gregory upang pondohan ang ilegal na drug trials sa mga pasyenteng wala namang pahintulot. Kasama na ang ilang nurses na na-pressure na tumestigo o magbitiw na lang tahimik. Agad siyang tumawag kay Adrian. Adrian, may kailangan kang makita tungkol ito sa kapatid mo at sa buong kumpanya. Nagkita sila kinabukasan sa opisina ng institute. Tahimik na binasa ni Adrian ang dokumento. Hindi siya umiimik sa loob ng ilang minuto, ngunit kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkapuno. Hindi ko akalaing ganito kasama ang ginawa niya, bulong niya. Pwede nating itago na lang ito, Adrian, aniya, o pwede rin nating gamitin. Tumingin si Adrian kay Lara. Kailanman hindi ko pinili ang laban. Pero siguro ngayon, panahon na para ipaglaban ang totoo, hindi para sa pangalan, kundi para sa lahat ng taong nasaktan sa kamay ni Gregory. Dahil dito, humingi sila ng legal counsel. Lumapit sila sa isang grupo ng human rights lawyers na dating tumulong kay Lara noong panahon ng deportation. Pinanggap agad ng mga ito ang kaso. Inihain ang mga dokumento sa korte, kasabay ng pagsampa ng class action lawsuit mula sa mga biktima ng illegal na clinical trials. Nagkaroon ng public hearing sa England at unti-unting lumabas ang buong katotohanan sa media. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita sa sala ng cottage ni Lara, lumabas ang mukha ni Gregory sa screen. Nakasuot ito, hawak ang mic habang napapalibutan ng reporters. I categorically deny these accusations. This is a smear campaign orchestrated by a woman who seduced my brother and destroyed our family. Napabuntong hininga si Lara habang nakatitig sa screen. Hindi pa rin siya nagbago, bulong niya. Pero ang publiko ay hindi nabulag. Lumabas ang testimonya ng mga dating empleyado, nurse, at mismong dating pasyente. Ang isa sa pinakamatinding ebidensya ay ang CCTV clip mula sa lumang ospital kung saan isang comatose patient ang binigyan ng experimental drug na naging dahilan ng cardiac arrest. At nang isa lang nasa korte si Gregory, doon bumaliktad ang lahat. Isang dating executive na pinatalsik noon ay nagbigay ng affidavit na pinirmahan mismo ni Gregory para aprubahan ang unauthorized funding. Sa huli, nahatulan si Gregory ng 4 na taong pagkakakulong para sa multiple counts ng human rights violation, corporate fraud at obstruction of justice. Ipinagbenta rin ang ilan sa kanyang mga ari-arian para sa reparations ng mga naging biktima. Habang nakaupo si Lara sa courtroom, katabi si Adrian, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa tagumpay nila, kundi sa bigat ng katarungan na matagal nilang inantay. Lara,
Bulong ni Adrian habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ko man naibalik sa iyo ang lahat ng nawala mo noon. Pero sana, sa araw na to, maramdaman mong pinili kita. Buong buo, buong pangalan, buong puso. At nang matapos ang hearing, lumapit ang isa sa mga bata na beneficiary ng Lara Institute, isang batang babae na survivor ng aksidente sa tren. Ate Lara, wika ng bata, balang araw gusto ko ring maging nurse. Gaya mo. Ngumiti si Lara, hinaplos ang buhok ng bata at sinabing, kaya mo yan, basta wag kang matakot magmahal, kahit masakit. Dahil ang pagmamahal, yun ang tanging gamot na walang expiry. Ang kwento ni Lara, mula sa isang babaeng binayaran ng 5 milyon para alagaan ang anak ng bilyonaryo, ngayon ay naging simbolo ng hustisya, malasakit at lakas. At ang pinakamatinding pagganti ng panahon ay hindi ang pagbagsak ng masasama, kundi ang pag-angat ng mga inakala nilang mananatiling tahimik habang buhay. Isang buwan matapos ang hatol kay Gregory, muling bumalik sa tahimik na operasyon ang Lara Recovery Institute. Mas naging matatag ang pangalan ng pasilidad sa buong England at pati na rin sa ilang parte ng Europa. Marami ng donors at medical professionals ang nais makipag-collaborate kay Lara at Adrian sa pagpapalawak ng kanilang advokasya, hindi lamang para sa mga comatose patients, kundi pati sa mga marginalized families na wala nang natitirang pag-asa sa sistema. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay, si Lara ay nanatiling payak at kalmado. Hindi siya naging nadamot sa papuri. Sa bawat guest na bumibisita sa pasilidad, palagi niyang binabanggit ang kwento kung paano siya nagsimula bilang isang OFW na inakala lamang ay pansamantalang tagapag-alada ng isang hindi gumagalaw na binata. Isang hapon, habang tinuturuan niya si Gab sa maliit nilang study room, dumating si Adrian, may dalang envelope. May gusto sana akong ipakita sa'yo, aniya habang nauupo sa tapat ng mesa. Ano na naman to? Ni Lara habang pabirong inirapan ito. Huwag mo sabihing isa na namang award. Ayoko nang uma-attend ng gala, Adrian. Nahihilo na ako sa dami ng kinakausap. Ngumiti si Adrian at iniabot ang envelope. Pagbukas ni Lara, isang notarized letter of transfer of ownership ang laman. Nakapangalan na sa kanya ang buong lote at pasilidad ng Lara Recovery Institute. Hindi lang bilang co-founder kundi bilang sole owner. Bakit mo to ginagawa? Mahinang tanong niya, hindi makapaniwala. Dahil gusto kong ibalik ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sagot ni Adrian. Hindi lang buhay, hindi lang direksyon, pati pag-asa. Lara, ikaw ang puso ng lugar na to. At kung sakali mang mawala ako o mapagod, gusto kong alam kong nasa ligtas na kamay ang institusyon. Napaluha si Lara, ngunit hindi dahil sa pagmamay-ari, kundi dahil sa pagtitiwala. Sa dami ng taon na siya ang walang-wala, ngayon ay siya na ang binibigyan ng kapangyarihan upang mamuno. Hindi para mamuno sa yaman, kundi sa pagbabago. Makalipas ang 2 linggo, ginanap ang unang taunang Healing and Hope Summit, isang medical conference na pinanasiwaan ng Lara Recovery Institute. Dumalo ang halos 100 doktor, therapist at human rights advocates mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagtatapos ng event, tumayo si Lara sa entablado habang kalong si Gab at sa tabi niya si Adrian. Bago ko simulan ang mensahe ko, panimula ni Lara, gusto ko muna kayong dalhin sa nakaraan. Ikinuwento niya ang araw na dumating siya sa England, isang baguhang OFW na hindi alam kung ano ang kahihinatnan ng trabaho niya. Ikinuwento niya kung paano siya binigyan ng 5 milyong piso kapalit ng pag-aalaga sa isang comatose na binatang anak ng isang bilyonaryo. At kung paano, sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang hindi na lang basta tagapag-alaga, kundi saksi sa muling pagbubuo ng isang tao. Walang premyo ang makakapantay sa bawat mumunting kilos ng isang taong akala mo wala ng pag-asa. Kapag naramdaman mong nag-react ang isang daliri, kumurap ang mata o lumuhang muli ang isang matagal ng tahimik, doon mo mararamdaman na ang tunay na premyo ay hindi salapi, kundi pagbabalik ng buhay. Nagpalakpakan ang mga tao,
Ilan ay tumayo sa kanilang kinauupuan. Hindi dahil sa galing ng speaker, kundi dahil sa lalim ng mensahe. Sa pagtatapos ng gabi, lumapit ang isa sa mga bisitang doktor, isang babaeng oncologist mula sa Spain. Miss De La Cruz, aniya sa likod ng entablado, nais ka naming imbitahan bilang keynote speaker sa World Trauma and Recovery Symposium sa Geneva. Gusto naming iparinig sa buong mundo ang boses mo hindi nakukuha ng stethoscope pero ramdam sa puso. Tumingin si Lara kay Adrian na nakangiping nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Pasensya na po, sagot ni Lara. Pero may klase pa po si Gab kinabukasan at kailangan kong ihanda ang lesson plan ng mga bagong volunteers. Nagulat ang babae. So, hindi ka pupunta? Mumiti si Lara. Baka sa susunod, mas importante pa rin para sa akin ang mga taong nasa harap ko araw-araw. Hindi ko kailangan ng entablado para ipagpatuloy ang laban. At sa mga sumunod na taon, patuloy ang paglawak ng institute. Nagbukas sila ng satellite center sa Pilipinas. Una sa Davao, pagkatapos ay sa Bicol, hanggang umabot sa Northern Luzon. Si Lara ang piniling honorary advisor ng Philippine Medical Outreach Program, habang si Adrian naman ay nagsimula ng online platform na nagbibigay ng libreng health information sa mga batang may special needs. Si Gab, na ngayon 11 anyos, ay nagsimula ng magsalita sa harap ng mga bata tungkol sa healing heroes, mga nurse, therapist at magulang na hindi sumusuko. Sa bawat drawing na ginagawa niya sa school, laging may babae sa gitna na may nakasulat sa t-shirt na Lara. Siya ang mami ko, laging sabi ni Gab. Siya ang nagpagaling sa puso ni Daddy. At sa bawat tahimik na gabi sa kanilang maliit na bahay, habang yakap ni Lara si Gab at si Adrian ay nagkakape sa teras. May iisang bagay silang pinaniniwalaan. Ang buhay kahit ilang ulit mangguluhin ng unos, ay bumabalik din sa ayos basta't merong isang taong naniniwala at nagmamahal. Dahil sa huli, ang tunay na premyo ay hindi milyon-milyong pera, hindi prestihiyo at hindi kapangyarihan. Ang tunay na premyo ay ang pagkakataong maging liwanag sa buhay ng iba kahit nagsimula ka sa dilim. Wakas.